Ang digmaan sa Ukraine ay nakaranas ng matinding paglala nitong nakaraang linggo. Malaki ang inangat ng Ukraine sa bilis ng operasyon sa frontline at himpapawid. At mukhang natamaan nila ang sensitibong ugat sa loob ng Russia. Malawakang pag-atake ng Russia sa ilang lungsod ng Ukraine, gamit ang record na dami ng drone at missile, ay agad tinapatan ng malaking atake ng Ukraine sa Moscow at iba pang rehiyon. Pinapapalakas din ng mga Ukrainian ang pag-atake sa mga teritoryo ng Ukraine na sinakop ng Russia. Isa sa mga pag-atake sa Starobilsk, sinakop na Luhansk, ang talaga nakairita sa mga Ruso. Tumugon ang Russia sa pamamagitan ng isa sa pinakamatinding pag-atake nito sa Kiev noong Mayo at nagbanta ng mas matinding mga susunod na pag-atake. Ngunit bilang sagot sa paliksahan ng pagpapataasan, gumanti ang Ukraine ng sarili nitong matinding pag-atake. At ngayon, ay naghahanda na ang Ukraine at ang buong mundo sa kung ano ang susunod na mangyayari. Dahil sa matinding ganti ng Ukraine, ngayon lang naging ganito kalaki ang nakataya sa digmaang ito. Narito ang kwento ng ginawa ng Ukraine at posibleng mangyari pagkatapos. Ang pag-atake sa Starobilsk mula ika-22 hanggang ika-23 ng Mayo ay isa lang sa maraming pag-atake sa mga sinakop na teritoryo nitong mga linggo. Mukhang nakapagtatag ang Ukraine ng malaking kill zone sa kahabaan ng M14 na highway. Ito ang pangunahing rutang lohistika sa sinakop na teritoryo mula Silangan hanggang Kanluran na nag-uugnay sa mainland Russia at Crimea. Ang dating itinuturing na daan ng buhay ay naging daan ng kamatayan. Makikita sa video ang 12 ng sasakyang militar, mga tengke ng langis at iba pang sasakyan na nasusunog o nasunog na sa gilid ng kalsada. Dahil naging delikado ang RR-280 sa Russia, napilitang maglabas si Vladimir Saldo, pinuno ng pananakop sa Kherson Oblast, ng kautusan na limitahan ang paggalaw ng freight vehicles sa malaking bahagi ng kalsada. Pero hindi doon natapos ang mga pag-atake sa sinakop na teritoryo. Noong Mayo, 20 iniulat ni Robert Brovdi, ang komandante ng puwersa ng Ukraine, para sa mga unmanned systems na tinamaan ng kanyang mga unit ang isang kampo ng pagsasanay ng mga piloto ng drone ng Russia sa sinakop na bayan ng Snizhne. Anya, hindi bababa sa 65 kadete at isang instruktor ang namatay dahil dito. Iniulat ni Pangulong Volodymyr Zelensky na muling inatake ang punong tanggapan ng Russian Security Service at Air Defense System sa Kherson, Ukraine, na nagdulot ng halos 100 patay at sugatang Ruso. Ayon sa staff ng Ukraine, noong ika-25 hanggang ika-26 ng Mayo, tinarget ng puwersa ng Ukraine ang command post ng Russia sa Ocheretina, Donetsk Oblast, at regional command post sa Verkhny Voknya-Khrynetsia, Zaporizhia Oblast. Tinamaan din umano ang ground control station ng Russia malapit sa Nesteryanka, Zaporizhia at Novorodivka, Donetsk Oblast. Nagsisimula pa lang ang mga Ukrainian. Tinarget nila ang bodega ng drone ng Russia, logistics depot malapit sa Novopatriarka, isa pang logistics bodega sa Donetsk, at fuel tanker ng tren malapit sa Debaltsev, lahat sa Donetsk Oblast. Sinabi ng mga puwersang Ukrainian na matagumpay nilang tinamaan ng Russian 100 at 25 Nyobis Radar Station malapit sa Yazk, Luhansk Oblast noong Mayo 24. Hindi man nabalita sa Western media, sinabi ng Russian media na may matinding pag-atake sa Enerhodar, kinaroroonan ng Zaporizhia Nuclear Power Plant, noong Mayo 27. Sabi ni Yevgenia Yashina, Communications Director ng planta, hindi bababa sa 50 pagsabog ang naiulat na nagdulot ng pagkaantala sa komunikasyon at pagkawala ng kuryente sa ilang bahagi ng lungsod. Kaya kitang-kita na matindi ang epekto sa sinakop na teritoryo at ramdam ng mga Ruso ang sakit. Ang pag-atake ng Ukrainian sa Starobilsk, Luhansk noong Mayo 22 ang labis na nagpagalit sa mga Ruso. Posibleng hindi sapat ang paglalarawan sa tunay nilang naramdaman matapos ang insidente. Sa totoo lang, maaring ito ang malaking dagok sa kanila. Tulad ng naalala mo, sinakop ng Russia ang Bucher sa labas ng Kiev noong unang paglusob nila noong Marso 2022. Matapos umatras, nadiskubre ng puwersang Ukrainian ang daan-daang patay na sibilyan sa kalsada, basement at mass grave. Kadalasang natatagpuan ang mga biktima, nakagapos ang mga kamay sa likuran at may tama ng bala sa ulo. Nagbunsod ang insidente ng galit sa mundo at nagpadali ng suportang internasyonal para sa Ukraine. Mas mahalaga, pinatibay nito ang pagkakaisa at suporta ng bansa para sa pamahalaan at puwersa ng Ukraine laban sa pananakop ng Russia. Maaring mas higit ito kaysa ibang pangyayari nung simula ng digmaan. Itinanggi ng Russia ang mga paratang kahit maraming ebidensya laban dito. Tinawag ni na Pangulong Vladimir Putin
kalihim Sergey Lavrov, at Pangulong Alexander Lukashenko ng Belarus na pekeng pag-atake ito. Ngayon sa Starobilsk, nagpalit na ng papel ang mga tao sa maraming paraan. Ipinagmamalaki ng Ukraine na tinamaan nila ang punong himpilan ng elite drone unit ng Russia na Rubicon malapit sa bayan. Sabi ng General Staff, isa lang ito sa maraming ataking ginawa sa mga target militar nung gabi. Pero taliwas ito sa ulat ng mga Ruso. Ipinagmamalaki ng mga Ruso ang malamig na pag-ataking ito sa kolehiyo ng pagsasanay ng guro na nagdulot ng 21 patay at maraming nasugatan. Karamihan daw doon ay estudyanteng dalagitang babae, edad katir sa 18. Ayon sa kanila, una raw tinamaan ng drone ng Ukraine ang dormitoryo ng mga natutulog na babae. Tapos sumunod pa ang 16 na drone na tinarget ang mga nakaligtas at tumutulong sa kanila. Makikita sa mga larawan ang maraming nasirang gusali sa Starobilsk College ng Luhansk Pedagogical University, kabilang ang isang 5 palapag na sira-sirang dormitoryo. Matapos ang isang mainit at hindi kanais-nais na sesyon ng UN Security Council na pinatawag ng Rusya tungkol sa pag-atake, tahasang tinanggihan ng Denmark at Latvia ang bersyon ng Rusya. Bilang tugon, nag-organisa ang mga Ruso ng isang pagbisita para sa mga banyagang mamamahayag sa lugar. Ayon sa Ministry ng Ugnayan Panlabas, tinanggihan ng BBC, CNN at mga Japanese media ang paanyaya dahil sa iba't ibang dahilan. Ang tagapagsalita ng kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Russia, na si Maria Zakharova, ay nakusahan ng CNN na kinuna ng video ang paghahanda ng pag-atake, based sa ulat ng correspondent ng channel na si Nick Patton Walsh. Iniulat na 50 mamamayag mula sa 19 na bansa ang nagtungo ron. Base sa video, walang malinaw na ebidensya ng pasilidad militar doon. Sa ngayon, mahirap tukuyin ang tunay na nangyari. Hindi man natin malalaman, pero tiyak na walang kapantay ang naging tugon ng Russia, lalo na sa digmaan sa Ukraine. Ang mga media sa Russia ay todo-todo ang pagbabalita, nakahalintulad ng naging saklaw matapos ang nangyari sa Bucha. Makatarungan sabing nagulat at nagalit ang bansa, hindi lang sa pag-atake, kundi dahil sinasabing nilait pa ng Ukraine ang trahedya. Lalong bumigat ang damdamin ng bansa, lalo nga sa Moscow, dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine sa infrastruktura ng Russia, kamakailang pag-atake sa Moscow, at lumalaking problemang pinansyal. Pero mukhang nilampasan ng pag-atake sa Starobilsk ang pambansang psikolohikal langganan. Gusto nila ng ganti, kaya tumindi ang presyon kay Putin na mag-respond ng matindi. Tinawag ni Putin ang pag-atake na terorista. Iginit niya na walang mga pasilidad militar, pasilidad ng serbisyo ng intelihensya, o kaugnay ng mga serbisyo sa paligid. Kaya, walang basehan na ang mga bala ay tumama sa gusali dahil sa aming air defense o electronic warfare systems. Sinabi ng Ministry ng Panlabas ng Rusya na ang pag-atake ng Maya 22 ay nagpalawak ng digmaan sa labas ng hangganan at nagbabala na paubos na ang kanilang pasensya. Iniulat na inutusan ni Putin ang militar na magmungkahi ng ganting atake na agad ding nais sa katuparan. Nang sumunod na gabi, inilunsad ng Rusya ang isa sa pinakamalalakas na pag-atake sa Kiev at iba pang lugar. Ayon sa Air Force ng Ukraine, kabuang 90 misal at 600 drone ang natukoy. Ayon sa paunang datos, 55 ballistic at cruise missiles at 549 na drone ang na-intercept, habang 19 na missile posibleng hindi nakarating sa target. Gayunpaman, inamin nila na mayroong 16 na direktang tama ng misaal at 51 drone sa 54 na lokasyon. Tila kinontra ni Yuri Ignat ng Ukrainian Air Force ang mga rate ng pag-intercept. Nagkaroon tayo ng seryosong pag-atake. 70 missile. 600 drone karamihan sa kabisera. Malaking problema talaga ito, sabi niya. Ayon sa mga video, kaunti lang ang ebidensya ng air defense activity sa lungsod habang may pag-atake. Posible ring mas naging matagumpay ang air defense sa ibang rehiyong inatake. Cherkasy, Kharkiv, Odessa, Poltava, Sumy, at Zhytomyr. Mukhang isinamari ng mga Ruso ang umano'y Russian superweapon na Oreshnik sa mga pag-atake. Kinumpirma ni Zelensky, base sa geolocated na video, na isang Oreshnik ang tumama sa Bilyasivka, Kiev. Lumabas sa mga video ng pag-atake, at isa dito ay na-geolocate sa Donetsk, hindi sa ibang lugar. Batay sa video na yon, tila may pangalawang pag-atake na naganap sa hilaga ng Donetsk, sa isang bahagi ng linya na dumadaan mula sa lungsod, papunta sa Donetsk at silangang Kharkiv Oblasts, hanggang sa rehiyon ng Belgorod ng Russia. May iba pang ulat na nagsasabing may pangalawang Oreshnik na pinaputok ngunit pumalya at bumagsak ito sa loob ng Russia
o sa mga okupadong teritoryo. Ito ang uri ng kaalaman na hindi mo makikita sa kahit anong lumang military channel sa YouTube. Kung gusto mo ng araw-araw na balita tungkol sa pinakamahalagang mga kwento at kung bakit ito mahalaga, i-click mo ang subscribe button. Hindi pa rin siya kung anong tinamaan ng mga Ruso sa Bilyasivka o kung yon talaga ang pakay nila. May paliparan at industrial na zona malapit sa lugar ng tama, posibleng may pasilidad militar. Pero mukhang sibilyang pang-agrikultura at industrial ang tinamaan at panlabas lang ang pinsala. Ngunit ang paggamit ng Oreshnik ay matinding kinondena ng mga lider ng Europa. Kinondena ni Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya ang pag-atake bilang senyales ng kawalang saysay at pagkakabalaho ng digmaang agresyon ng Russia. Tinawag ni Chancellor Friedrich Merz ng Alemanya ang pag-atake bilang irresponsableng paglala at tiniyak ang matibay na suporta ng Alemanya sa Ukraine. At si Kaja Kallas, ang punong tagapamahala ng patakarang panlabas ng EU, ay inilarawan ng paggamit nito bilang isang taktika ng pananakot sa politika at irresponsableng pagdadala sa sitwasyon sa bingit ng konfrontasyong nuklear. Ang Oreshnik ay pangunahing idinisenyo bilang isang sandatang nuklear. Ngunit ang dala nitong 6 na misil, na bawat isa ay naglalabas ng 6 na subunisyon, ay maaari lamang gamitin bilang isang purong kinetic na sandata na walang nakakabit na warhead. Sinabi ni Putin na ang espesyal na materyales na ginamit ay kasing init ng araw kapag nasusunog, kaya kayang tumagos ng mga misil sa malalalim na pinatibay na estruktura. Hindi nuklear ang pag-atake sa Bilyasivka. Walang mushroom cloud o radyasyon, pero malinaw ang banta ng nuclear na binanggit ni Kallas. Sabi ng Rusya, posibleng may nuclear warheads ang susunod na atake ng Oreshnik. Sa ngayon, walang ebidensya na may air defense ang Ukraine o iba na kayang pigilan ito. Hindi lang Oreshnik ang ginamit na misil sa pag-atake. Ayon sa Russian Ministry of Defense, ginamit ang Oreshnik, Iskander, Kinzhal, Zircon missiles, mga cruise missile mula sa impapawid, dagat at lupa, at mga attack drone sa pag-atake. Sinabi nilang tinamaan nila ang command post ng ground forces at intelihensya ng Defense Ministry ng Ukraine, iba pang command post at ilang hindi tinukoy na infrastrukturang militar. Katulad ng dati, itinanggi nilang tinadget ang sibilyang pasilidad, pero malakas ang ebidensyang kabaliktaran nito. Ayon sa ulat, tinamaan ang mga residential na gusali, shopping center, at mga gusali ng emergency services. Ayon kay Zelensky, 4 ang patay at 100 ang sugatan. Inatake ang pasilidad ng supply ng tubig at halos nawasak ang Chernobyl Museum sa Kiev. Ayon kay Ihor Klimenko, ministro ng panloob ng Ukraine, sinadyang pag-atake sa kasaysayan, alaala, at katotohanan ng pag-atake sa museo. Nauna nang iniulat ni Vitaly Klitschko, alkalde ng Kiev, na may isang nasawi matapos tamaan ang isang 9 na palapag na gusaling tirahan sa gitnang distrito ng Shevchenko at sumiklab ang sunog sa mga itaas na palapag. Sa parehong distrito, isang pagsabog malapit sa air raid shelter ng paaralan ang nagbara sa pasukan dahil sa debris, kaya natrap ang ilan sa loob. Ayon sa ulat, lahat ng distrito ng Kiev ay napinsala. Kapansin-pansin, ang tanging kumpirmadong tinamaan ng Ukraine ay ang command building ng Ukrainian Ground Forces. Ayon sa tagapayo ng Ukrainian Defense Ministry na si Sergei Flash Beskresnov, hindi na ginagamit ang pasilidad mula nang magsimula ang digmaan. Kinumpirma rin niya na tinaman ulit ang planta ng Lukinovka na dati nang nasira sa pambobomba. Hindi pa rin klaro kung ano ang nakuha ng mga Ruso, bukod sa pagpapakitang parang apocalypse ang Kiev pagsikat ng araw. Tinanggap ba ng Ukrainians ang pag-atake ng walang laban? Hindi. Mabilis, matindi, at tuloy-tuloy ang pagganti. Noong madaling araw ng Mayo, 27, tinarget ng Ukraine ang planta ng pagkukumpuni ng military aircraft sa Taganrog, Rostov. Sinabi ni Gobernador Yuri Sluzar na napabagsak man air defenses ang isang missile sa lungsod at ang debris ay nakasugat sa 2 babae, isa ay malubha. Ngunit ayon sa footage na sinuri ng Russian outlet na Astra, lumalabas na tinamaan ng strike malapit sa 300 at 25 Tay Aviation Repair Plant, isang pasilidad na nagseserbisyo sa mga military aircraft ng Russia. Kabilang ang AN-12 at IL-76 na mga transport plane, Su-24 na mga bomber, Su-25 na mga attack jet, at Mi-8 at Mi-24 na mga helicopter. Pinatawanan ng parusa ng EU, US at Ukraine ang pasilidad dahil sa suporta nito sa digmaan ng Russia. Yumanig ang paligid ng Baltimore Military Airfield sa Voronezh dahil sa pagsabog mula sa missile attack ng Ukraine. Ang base ay tahanan ng Su-34 fighter bomber na madalas gamitin ng Russia laban sa Ukraine. Ayon kay Gobernador Alexander Gushev ng Voronezh, 2 high-speed na target ang nawasak sa lungsod
at nagdulot ng pinsala sa mga estrukturang sibilyan pero walang nasaktan. Ayon sa Ukrainian monitoring channel Zelenova Plus, target ng British-French Storm Shadow cruise missile ang airbase. Makikikita sa viral video ang makapal na itim na usok na umaakyat matapos ang pag-atake. Senyales ng direktang tama at hindi lang pinsala mula sa debris. Kinagabihan, inatake ulit ng puwersang Ukrainian ang lungsod ng Tuapse sa Krasnodar Krai na nasa gitna ng labanan. Ika-5 beses nang tinamaan ang mahalagang lungsod na ito na yung tagsibol ng 2026. May mahalagang oil refinery at marine terminal sa lungsod na ginagamit para ikarga at i-export ang mga produkto ng refinery. Ang naunang pag-atake noong Mayo 1 ay pansamantalang nagbago sa lungsod bilang isang impyernong hindi matirhan, kasama na ang hangin. Sobrang kapal ng usok, kaya naging delikado at nakalalason ang paghinga. Nagdulot ang langis ng itim na ulan at malaking oil spill na, kahit halos 1 buwan na, hindi pa rin lubos nalilinis. Ang huling pag-atake ay tumama sa marine oil terminal at refinery na nagdulot ng malaking sunog. Inaasahang inilalarawan ng Krasnodar Krai Operational HQ ang pinsalang dulot ng pagbagsak ng drone debris. Kadalasan, tulad sa Taganrog at Voronezh, UP mismo lang ito para sa direktang tama. Sa huli, inatake rin ang sinakop na Crimea, gaya ng madalas mangyari. Iniulat ni Gobernador Mikhail Raspozayev ng Sevastopol na tinarget ng Ukrainian drone at Storm Shadow missile ang lungsod, at isang missile ang tumama sa Southern Directorate ng Central Bank ng Russia. Nagkaroon ng sunog sa bubong at nabasag ang bintana at balkonahe ng mga karatig na gusali. Pero walang nasawi ayon sa lokal na opisyal. Ayon sa Defense Ministry ng Russia, na-intercept at nawasak ng air defenses nila ang 100 at 40 Ukrainian drone sa 7 rehiyon ng Russia at Crimea noong gabi, ngunit walang binanggit na missile strike. Naghanda ang Ukraine at mundo sa susunod na mangyayari, habang pinaplano ng bansa ang bagong pag-atake. Noong Lunes, inanunsyo ng Foreign Ministry ng Russia na magsisimula ang kanilang armed forces ng sistematikong pag-atake sa mga military-industrial facility at decision-making center ng Ukraine sa Kyiv, bago ang mga ganting atake ng Ukraine. Hinimok nito ang mga dayuhan, diplomatiko, at residente na lumikas at iwasan ang mga lugar na militar at administratibo. Kahit ang US ay hindi rin nakaiwas sa mga epekto nito. Matapos ang babala, iniulat at tinawagan ni Russian Foreign Minister Sergei Lavrov si Secretary of State Marco Rubio at sinabi na dapat lumikas ang Washington ng mga diplomat mula sa US Embassy sa Kyiv. Ngunit, hindi pinansin ang kanyang babala. Sinabi ni Kaja Kallas noong Miyerkules na hindi aalis ang mga diplomat ng EU. Tanging US lang daw ang nagsimulang lumikas mula embahada, pero itinanggi ito ng US. Bukas ang embahada ng US. Walang pagbabago sa aming operasyon at ang mga ulat ang nagsasabing iba ay hindi totoo ayon sa kanilang post sa X. Ito ang pinakabago sa mahahabang nakakahiya niyang pahayag na nagdulot ng batikos mula sa media at analyst. Gayunpaman, nananatili pa rin ang mga diplomat ng Europa kahit may mahigpit na babala ang Russia na maaring atakihin ang administratibong distrito ng Kyiv. Tinanggihan ni Andriy Shabry, kalihim ng ugnayang panlabas ng Ukraine, ang mga babala ng Moscow bilang walang hiya at pangingikil at sinabing hindi matatakot ng mga banta ang mga diplomat ng kanluran na nagtatrabaho sa kabisera ng Ukraine. Tinanggihan ni Katerina Mladenova, embahador ng EU sa Ukraine, ang panawagan ng paglikas at iginiit na mananatili ang mga misyon ng kanluran sa lungsod. Sa kabila ng pagpapakitang tapang, may senyales na nag-aalala ang Ukraine sa tindi ng susunod na pag-atake ng Russia. Sinabi ni Lieutenant General Ihor Romanenko, isang Ukrainian analyst, na nag-iipon ng Russia ng ballistic missile at posibleng magsagawa ng malawakang pag-atake sa loob ng 1 linggo. Sinabi ng dating Deputy Chief ng General Staff at tagapagtatag ng Safe Skies over Ukraine na dinaragdagan ng Russia ang ballistic missile sa pag-atake para samantalahin ang kakulangan ng Ukraine sa mga anti-ballistic missile para sa depensang panghimpapawid. Noong Miyerkules, sumulat si Zelensky ng bukas na liham kay Pangulong Donald Trump na iniulat na ipinadala sa Kongreso ng Ukrainian ambassador na si Olena Stefanishina sa US. Ibinunyag niya ang kakulangan ng Ukraine sa anti-ballistic missile defense at humiling ng mas mabilis na pag-deliver ng US ng Patriot missiles. Sa proteksyon laban sa ballistic missiles, halos sa Estados Unidos lang kami umaasa. Hindi natugma ang bilis ng mga delivery sa ilalim ng Pearl program sa banta na hinaharap namin. Humihingi ako ng tulong sa pagprotekta sa himpapawid ng Ukraine laban sa Russian missile, isinulat niya. Walang linaw kung tumugon na si Trump o paano siya magre-react. Napansin ng mga Russian blogger na ang mga pag-atake ngayong linggo ay nakatutok sa mga target na konektado sa Russian Air Force,
lalo na sa mga paliparan at pasilidad na pinagmumulan ng paglulunsad ng mga missile sa Ukraine. Nagsususpetsa sila na maaring ito ay isang pagtatangka upang pigilan o maantala ang isang malawakang pag-atake na, ayon kay Romanenko, ay kasalukuyang pinaghahandaan. Ngunit may isang tanong na ayaw pag-isipan ng kahit sino, at may magandang dahilan para dito. Pahihintulutan ba ni Putin ang paggamit ng isang taktikal na nuklear na sandata? Nasaktan ang mga hardliner sa Russia ng mga pagkatalo sa harapan, lumalakas na kakayahan ng Ukraine na makapasok sa Russia at pag-atake sa Starobilsk. Kailangan nila ng matinding aksyon, pero pinag-uusapan kung kaya ba ng Russia na magdulot ng malakas na dagok sa Kiev gamit lang ang karaniwang lakas o harapin ang mga posibleng resulta. Ang mga tinig tulad ni Professor Sergei Karaganov, pinarangalang tagapang-ulo ng Presidium ng Konseho sa patakarang panlabas at depensa, ay matagal na natutulak kay Putin na maging mas matindi sa pakikitungo sa Ukraine. Ngunit kadalasan ay pinipigilan sila ni Putin. Ngayon, mas naririnig na ang mensahe ni Karaganov. Sabi niya, kung kulang ang sandatang nuklear ng Russia para pigilan ng agresyon, mapipilitan silang gumamit nito para muling manakot. Hindi lang siya nananawagan ng atake sa Ukraine. Gusto rin niyang targeting ang mga bansang Europeo na pinakasumusuporta rito. Simbolikong pag-atake lang muna, pero baka sa susunod, hindi na simboliko, ayon sa kanya sa Vesti. Ilang beses nang nantakda ng pulang linya si Putin sa digmaan, pero hinayaan niyang malampasan ng mga ito nang halos walang tugon. Sinamantala ng Ukraine at mga kaalyado ang bawat pagkakataon para itaas ang laban. Pero iba na ang pakiramdam na yon. Mabibigo na naman kaya si Putin na ipagtanggol ang sariling linya o Starobilsk ng huli, gaya ng sabi ni Lavrov. At kung ang Russia ay handa, at higit sa lahat ay may kakayahan na maglunsad ng isang tunay na mapaminsalang pag-atake sa Ukraine o lampas pa rito, paano tutugon ang kanduraning mundo? Marami sa mga ulat tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine ay nakatuon lamang sa mga harapang linya. Laging may balita kung sino nakakalamang sa pinag-aagawang lugar. At sinusuri ng mga analyst ang estadistika ng teritoryong nakuha o nawala ng bawat panig. Ngunit, hindi lang sa harap nagaganap ang digmaan. Sa katunayan, may isa pang digmaan na nagaganap malayo, sa loob ng mga sinakop na teritoryo ng Ukraine, gaya ng Kherson at Crimea. Ang digmaang ito ay maaaring mas mahalaga kaysa laban sa harapan dahil mas malaki ang epekto nito sa tagumpay ng bawat panig sa hinaharap. Talo ang Rusya sa digmaan na ito at malinaw ang ebidensya. Ang dating ligtas na kalsaday, nagiging daan sa impyerno at ang mga lumang linya ng supply ay napuputol. Naputol ang mga koneksyon, sinunog ang mga convoy at nahadlangan ng galaw dahil sa drone, missile at biglang pag-ataking walang sinumang nakahula o nakapaghanda para rito. Unti-unting winawasak ng Ukraine ang kakayahan ng Rusya na mag-supply, magpaandar ng makinaryang militar at ipagpatuloy ang digmaan. Ito ang digmaan sa likod ng digmaan. Para maintindihan ang kahalagahan nito, dapat maintindihan ang isang mahalagang tuntunin sa makabagong labanan. Hindi laging nananalo ang may mas maraming tangke, sundalo o kagamitan, kundi ang bihasa sa episyenteng pagpapakilos sa mga ito. Ayon sa alamat, sabi ni General Omar Bradley ng US, ang baguhan, estratehiya ang usapan. Ang propesyonal, lohistika. Sa ganitong katagal na labanan, kasing halaga ng lohistika ang kabuwang firepower. Para mapanili ng Rusya ang presyon sa Ukraine sa daan-daang milya ng mga teritoryong nasa unahan ng labanan, kailangan itong ligtas mailipat ang mga tropa roon. Hindi lang yon. Kailangan din itong paraan para maihatid ang ibang mahahalagang supply, gaya ng armas at bala. Dapat makarating ang repair team sa mga lugar na nasira ang tangke at armored vehicles, at makapasok ang medical team sa delikadong lugar para mailikas ang mga sugatang sundalo. Dapat tuloy-tuloy ang gasolina sa unahan para magamit ng assault squad ng Rusya ang kanilang sasakyan at maisa katuparan ng plano sa pag-atake. Sa likod ng bawat puwersa, kailangan ng malawak at komplikadong logistics at supply chain para mapanatili at mapakain ito. Kapag bumagsak o naistorbo ang network na yon, babagsak din lahat ng umaasa rito. Kung walang mga supply line na magpapakain dito, anumang hukbo ay magiging mas mahina na nagbibigay ng pagkakataon sa kalaban na gumanti. Ito ang dahilan kung bakit kahit mahalaga ang mga labanan sa harapan at mahalaga rin ang mga estadistika ng kontrol sa teritoryo, hindi na lang ito tungkol sa kung aling panig ang may hawak ng anong bahagi ng lupa. Hindi na ngayon. Sa ika-5 taon, mas mahalaga na kung sinong panig ang makakapagtagal at makakapagpatuloy ng operasyon. Labanan ito ng tibay at pagtitiis,
At alam yon ng Ukraine. Alam nila na hindi kailangang sirain lahat ng tangke ng Russia. Basta masiguro nilang walang gasolina ang mga ito para di makagalaw. Hindi nila kailangang patayin ang bawat sundalong Ruso kung mapuputo naman nila ang mga linyang nagbibigay ng pagkain sa mga ito. Kaya mula sa pagtutok sa bawat unit, inatake na nila ang buong sistemang nagpapagana at nag-uugnay dito. Maaring maging mapagpasya ang pagbabagong ito dahil napatunay ang mahalaga ang lohistika sa tagumpay o pagkabigo ng malalakas na militar sa kasaysayan. Si Napoleon Bonaparte, ang kilalang Pranses na emperador, ay natutunan ng kahalagahan ng lohistika nang pinamunuan niya ang malaking hukbo papasok ng Russia, umaasang mabilis na tagumpay. Siyempre, nabuo niyang isa sa pinakamalalakas na puwersang pandigma sa Europa o maging sa mundo. Pero habang mas lumalalim ang kanyang hukbo sa Russia, mas lalo namang napupuwersa ang kanilang mga linya ng supply. Sa huli, masyado na itong naabot sa malayo at tuluyang naputol. Nauubos na ang pagkain, mabagal ang dating ang bala, namatay ang mga kabayo, at lalong hirap dahil sa matinding taglamig. Naranasan din ng mga Aleman ang katulad na bangungot nung ikalawang digmaang pandaigdig. Muling nangyari ito sa Rusya, kung saan mabilis na sumalakay ang Nazi sa Soviet gamit ang blitzkrieg na taktika, umaasang hindi kakayanin ng kalaban ang kanilang bilis at momentum. Ngunit habang lalo silang dumalayo, lalo ring naging mahirap palatilihin ang napakahalagang mga linya ng supply. Bigla, napilitan ng pinakamalakas na puwersang militar sa mundo na sumuko sa Stalingrad. Sa makabagong panahon, lohistika pa rin ang pundasyon ng matagumpay na militar. Ang tagumpay ng Estados Unidos sa Operation Desert Storm ay hindi lang dahil sa mas bihasang mga sundalo at nakahigit na kagamitan. Natuklasan ng puwersa ng Estados Unidos ang pinaka-epektibo at pinakamatalinong paraan para mailipat ang napakaraming gasolina, bala at iba pang supply kahit sa mahirap na kondisyon ng disyerto. Ang modernong labanan, tulad ng sa Ukraine, ay mabilis gumamit ng yaman, kaya't mas mahalaga ngayon ang lohistika at supply chain. Upang mapanatili ang kontrol sa mga nasakop na teritoryo at hindi lang magbigay ng presyon sa harap, napilitan ng Russia na bumuo at umasa sa masalimuot na sapot ng mga sentro ng riles, dipo, convoy, command post at mga koridor ng transportasyon. Yun mismo ang mga target na determinadong sirain ng Ukraine. Kamakailan, maraming matagumpay na pag-atake sa mga sinakop na teritoryo at labas nito ang tumarget sa mahahalagang sentrum logistical ng Russia. Nasunog ang mga imbakan ng bala. Nilipol ang mga sentro ng riles. Ang mga kalsada ay napailalim sa pag-atake ng mga drone ng Ukraine na lumilipad sa itaas, nagmamasid sa lupa at naghihintay lang ng unang senyales ng convoy ng Russia bago pagbagsakan ng apoy. Hindi tumitigil ang Ukranya. Handa pa nitong dagdagan ng presyon kasabay ng pag-anunsyo ng Ministro ng Depensa ng bansa, si Mikhailo Fedorov, na nag-anunsyo ng logistics lockdown campaign noong Mayo 27. Sa isang detalyadong post sa Telegram sa kanyang opisyal na accounts, ibinunyag ni Fedorov na ito ay magiging dalawang yugto ng programa na idinisenyo upang palakasin ang middle strike at sistematikong sirain ang kakayahan ng Russia sa operational depth. Ang aming layunin ay lalo pang dagdagan ang presyon sa mga Ruso sa likuran at alisin ang kanilang kakayahan na magsagawa ng aktibong operasyon ng pag-atake. Tungkol sa pagpupondo, ang unang yugto ng logistics lockdown. Maglalaan ang Ministrya ng Depensa ng Ukraine ng 5 bilyong Ukrainian hryvnia para bumili ng mas mabisang mga sandatang panggit ng saklaw para sa pag-atake laban sa mga logistical na pasilidad ng Russia na maraming milya sa likod ng mga linya ng labanan. Kasama rito ang FP2, Hornet at Gulaba na mga drone na mas malayo ang nararating at mas matagal sa ere kaysa ibang modelo. Ang ilan ay may kakayahang may operasyonal na saklaw na hanggang 200 kilometro o 100 at 25 milya. Kadalasan, kaya rin nilang gumana ng mag-isa kapag nakapasok na sila sa teritoryo ng kalaban gamit ang sarili nilang AI na utak para magmasid sa paligid at tukuyin ang mga target sa halip na umasa sa mga pilotong tao para gabayan sila. Mas marami pang unit ng Ukraine ang makakatanggap ng mga sandatang ito sa lalong madaling panahon, ngunit hindi lahat sa kanila. Ibinunyad ni Fedorov na ang ministeryo ay gumagamit ng sistema ng gantimpala, kung saan tanging ang pinakamagagaling na brigada lang ang nakakagamit ng pinakabago at pinakamahusay na mga sandata. Ang pondo ay para sa pinaka-epektibong brigada at unit based sa E-point system. Mga kupunang mahusay sa pagsira ng kalaban sa operational depth at may pinakamagandang resulta rito. Nakatanggap na ng pondo ang mga unang unit at nagsimula na ang direktang pagbili. Lohikal ang desisyong ito dahil mas mahal ang mga sandatang panggit ng atake kaysa mas murang FPV drones.
at limitado ang pondo ng Ukraine. Laging maingat at mapamaraan ang kanilang operasyon para masiguro na hindi nasasayang ang mga mapagkukunang hawak nila. Kaya walang silbi bigyan ng sandata ang mga unit na di naman magagamit ito ng husto. Sa pagbibigay nito sa pinakamahuhusay na brigada, tumataas ang tsansa ng Ukraine na magtagumpay sa pag-atake laban sa Russia at mas epektibo nilang nahihigpitan ang lohistika. Ipinaliwanag din ni Fedorov ang ikalawang yugto ng programa. Sentralisado naming inilunsad ang bidding para bumili ng maraming sandatang panggitnang hampas. Ang bukas na bidding ay mahalaga, hindi lang sa bilis at paglawak ng produksyon, kundi pati sa kompetisyon, pag-iwas sa korupsyon, transparency, at tamang paggamit ng pondo. Ang unang yugto ay ukol sa kasalukuyan. Pagpapadala ng sandata sa mga brigadang kailangan nito para mapanatili ang presyon sa kalaban. Ang ikalawang yugto naman ay mas pangmatagalan. Layunin nito na palawakin ang sistema sa buong bansa para mapabilis ang produksyon ng middle strike drone, palakasin ang kompetisyon ng mga gumagawa, at gawing standard ang malakihang pagbili upang dumami ang mga armas sa mga darating na buwan at taon. Bago talakayan ang kahalagahan at epekto nito sa labanan, nanonood ka ng Palabas Militar. Kung di ka pa subscribed, ngayon na ang oras. Inaasahan ni Fedorov na mararamdaman na ng Ukraine na yung taginitang benepisyo ng programang ito, lalo na sa frontline dahil sa sentralisadong pagbili ng medium-range strike capabilities. Hindi na magiging ligtas ang kalaban kahit malayo pa sila sa linya ng labanan. At maraming kapanipaniwalang ebidensya na nagpapakita ng Russia ay kasalukuyan na naghihirap dahil sa matinding epekto ng kampanya ng Kiev para sa mga middle strike. Ayon kay Fedorov, patuloy na tumataas ang halaga ng pag-usad para sa mga Ruso. Dagdag pa niya, noong Oktubre 2025, nawawalan ng Russia ng halos 67 sundalo kada kilometrong parisukat ng nasasakop nilang teritoryo. Pagsapit ng Abril, halos triple na ito sa 100 at 79 kaswalti bawat kilometrong parisukat. Ayon sa ministro, record ang pagkalugi ng Russia. Mahigit 3,000 at 50,000 sundalo ang namamatay o nasusugatan bawat buwan at pinapabilis pa namin ang operasyon. Sinabi niya na 4 na beses nang nasira ng Ukraine ang lohistika, bodega, kagamitan, command center at supply ng kalaban sa malalalim na operasyon nitong mga buwan at kita ang epekto nito. Kapag mas maraming lohistika ng Russia ang nasisira, mas nababawasan ang mga pag-atake sa LBZ linya. Binanggit ni Fedorov ang dalawang pangunahing dahilan para dito. Una ay ang katotohanan na inangkop ng Ukraine ang kanilang estratehiya upang mas pagtuunan ng pansin ng mga target na mas malayo sa harapan. Pangalawa, hindi na makagamit ang Russia ng Starlink satellite service na tumulong sa kanilang mga tropa sa pagpapalipad ng drone, komunikasyon at pamamahala ng galaw sa labanan. Dahil wala na silang teknolohiya, parang bulag na tumatakbo ang mga puwersa ng Russia sa mga kill zone sa frontline, habang nagkakagulo ang likuran nila. Pinakamalinaw itong makikita sa mga sinakop na timog rehiyon ng Ukraine, lalo na sa timog Donetsk, Zaporizhia at Kherson. Matagal nang umaasa ang Russia sa iilang ruta ng supply at ginawang ruta ng militar ang dating highway ng Ukraine. At sa loob ng maraming taon, nakalusot sila dito. Masyadong malayo ang mga rutang yon para matarget ng Ukraine ng tuloy-tuloy at epektibo. Kahit paminsan-minsan silang umatake, wala silang teknolohiya noon para gawin ito palagi. Pero nagbago ng lahat ng yon. Ngayon, may teknolohiya at sandata ng Ukraine para takihin ang mga lugar na ito at mahusay nila itong nagagamit. Sa Donetsk, halimbawa, kamakailan lang ay ibinunyag ng Azov Brigade ng unang National Guard Corps ng Ukraine ng kanilang mga long-range drone ay aktibong kinokontrol ang mga supply route ng Russia sa pamamagitan ng pag-atake. Tinatarget nila ang dalawang pangunahing kalsada papuntang Mariupol, Ukraine. Isa sa mga kalsada niyon ay papunta sa Russian port city ng Taganrog sa Silangan, habang ang isa naman ay umaabot pa sa Hilaga, papasok sa rehiyon ng Donetsk patungong Volnovakha. Bahagi ang mga rutang ito ng land corridor mula mainland Russia patungong sinakop na Crimea na dumadaan sa ilang sinakop na rehiyon. Mahalaga ang daanang ito para sa Kremlin sa paghatid ng pagkain, bala at supply sa Crimean Peninsula, lalo na ngayong masira o delikado na ang ibang ruta. Naglabas ang Azov Brigade ng video noong Mayo 25 na nagpapakita ng kanilang mga drone na minomonitor ang trapiko sa highway, pumipili at tumatama sa mga sasakyang militar ng Russia. Ayon sa Azov, nagpapatroya sila sa border ng Mariupol at dapat mapalaya ang teritoryo ng Ukraine mula sa tropang Ruso. Ang pinakamaasahang paraan ay ilapit ang sanitary zone
para sa logistics ng kalaban sa Russia at sinakop na Crimea. Tinapos ng unit, wala nang ligtas na lugar sa Azov Sea para sa mga mananakop. Kung pagbabatayan ng ebidensya, tama sila. Dahil sa dumaraming bilang ng mga Ukrainian drone na nagpapatrolya sa mga highway na ito, maaring maging sobrang delikado na para sa Russia na gamitin ang mga ito. Dahil dito, mawawalan ng matinong option ang Kremlin sa pagdadala ng supply sa Crimea, na matindi ring kinukubkub na yon habang sinisira at winawasak ng mga drone at missile ng Ukraine ang mga natitirang panlaban sa impapawid at mga pasilidad militar ng reyon. Hindi lang ito nangyayari sa Donetsk, kundi pati na rin sa iba pang bahagi ng mga sinakop na teritoryo. Sa parehong panahon, iniulat ng Azov ang kontrol nito sa mga highway papuntang Mariupol. Ibinunyag din na ika-412 o Nemesis Brigade ng Ukranya na nagpasya ang mga opisyal ng Russia na isara ang isa sa pangunahing ruta ng lohistika sa timog ng Ukranya. Ang highway R280 na tinawag ng Kremlin na ruta ng Novorossiya ay dumadaan sa mga sinakop na lungsod ng Mariupol, papuntang Melitopol sa Zaporizhia at Simferopol sa Crimea. Ito ang huling bahagi ng Crimean Land Corridor at maaring ito ring na pinakamahalagang bahagi ng lohistikal na palaisipan ng Kremlin dahil wala talagang ibang alternatibong kalsada sa lugar na ito para mailipat ng Russia ang kanilang mga supply mula punto A papuntang punto B. Umasa na ang mga puwersa ng Kremlin dito para mailipat ang iba't ibang kagamitang militar at iba pang supply papuntang kanluran. Hanggang dumating ang Nemesis Brigade at inilunsad ang lihim nilang bagong attack drone na hindi pa raw nakita ng publiko at napatunay ang epektibo sa likod ng kalaban na sumisira ng 12-12 ng truck at fuel tanker ng Russia. Ayon kay Nemesis sa Telegram, dahil sa malaking pagkawala, pinahigpit ng Russia at ng mga okupasyonal na otoridad ang galaw ng mabibigat na kagamitan sa Novorossiya Highway. Ang mga pagtatangka ng kalaban na gumamit ng mga kalsadang lupa at putikan bilang alternatibong ruta ay napatunayang walang saysay din. Matagumpay na tutukoy at napupuksa ng mga drone ng Ukraine ang mga target kahit saan. Tugma ito sa mga larawan at bidyong kumalat din kamakailan sa social media na nagpapakita ng mga pangunahing kalsada palabas ng Mariupol. Puno na nasunog na labi ng military vehicles at umuusok na chassis ng tangke. Patunay ito na hindi naligtas ang mga rutang ito para sa mga Ruso. Tulad ng binanggit ng Nemesis Post, kahit na sinubukan ng Russia na gumamit ng mga alternatibong daang lupa at mga rutang labas sa kalsada para mapanatili ang paggalaw ng supply, walang hirap ang mga drone ng Ukraine sa paghahanap at pagsira sa kanila saan man sila magpunta. Dapat may magawa ang Russia tungkol dito, lalo't inaangkin nilang sila ang ikalawang pinakamalakas na militar at ipinagmamalaki ang kanilang modernong depensa sa impapawid. Bilyon-bilyong dolyar ang taunang inilaan nila sa sandatahang lakas. Gayunpaman, Ang sinasabi nilang kontroladong supply ay nagiging libingan ng sasakyan. Kahit na nanawagan ng mga Russian nationalist at Z-blogger sa Kremlin na maglagay ng panlaban sa drone sa mga kalsada, patuloy pa rin silang binobomba mula sa himpapawid. Malamang ito ay dahil hindi lang ruta ang tinutukan ng Ukraine, kundi pati mga depensa sa paligid nito. Kamakailan, ibinunyag ni Cale Glenn, isang investigador sa Center for Information Resilience, na nagkaroon ng 300% pagtaas sa mga pag-atake ng Ukraine sa mga depensa sa himpapawid ng Russia at mga kagamitan sa electronic warfare noong Marso at Abril ng taong ito, kung saan humigit kumulang 80 sistema ang naging target sa kabuuan. Mahal at mahirap palitan ang marami sa mga ito. Kapag nababawasan ang depensa ng Russia, mas madaling tamaan at mas malakas pang atake ng Ukraine. Tulad ng binanggit ni Glenn, ang panganib para sa Russia ay ang sunod-sunod na pagkawala ng mga sistema ng depensa sa himpapawid na nagdudulot ng tinatawag na cascading failure dahil bawat isa sa mga ito na nawawala ay lalong nagpapabisa sa mga pag-atake ng drone ng Ukraine. At hindi ito titigil. Kinumpirma mismo ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine noong 5 ng Mayo sa pamamagitan ng kanyang isinulat sa X. Malaki rin ang itinaas ng bilang ng mga pag-atake sa kalagitnaang distansya. Ngayon, doble na ang dami ng mga pag-atake sa layong lampas, 20 kilometro kumpara nung Marso, at 4 na beses na mas marami kumpara nung Pebrero. Lalo pa itong dadami. Prioridad ang lugar na ito. Dahil dito, ramdam na ng mga unit ng Rusya ang labanan, gaya ng naranasan ng mga puwersa ni Napoleon at ng mga Nazi noon. Inililipat na nila ang mahahalagang gamit gaya ng imbakan ng bala at punong himpilan mula sa harap ng labanan. Isa itong tabak na may 2 talim. Sa isang banda, maaaring makatulong ito para mas maging ligtas ang mga lugar na ito. Sa kabilang banda, mas pinapalala nito ang logistik dahil mas mahaba na ang kailangang lakbayin ng mga supply. Habang bumubuti ang mga drone ng Ukraine sa pag-abot ng malalayong distansya, maaaring mawala ng saysay kung gaano kalayo ilipat ng Russia ang kanilang punong himpilan at mga sentro ng supply.
mabilis ding matutuklasan, at masisira na mabilis na umuunlad na hukbo ng mga UAV ng Kiev ang lahat ng iyon. Pati mga mamamahayag na Ruso ay nakikita na ang krisis at nagbabala si korespondenteng pandigma na si Dmitry Steshin na babagsak ang kanilang lohistika sa mga susunod na buwan kung walang agarang aksyon. Iyan ang inaasahan ng Ukraine. Nang iutos ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia ang pagsalakay sa Ukraine noong 2022, tiwala siyang magtatagumpay ang tinawag niyang espesyal na operasyong militar. Madaling maintindihan kung bakit. Si Putin ay may mas malaking hukbo, mas matatag na ekonomiya, at tila walang katapusang supply ng sundalo at kagamitan pang militar. Ngunit habang tumatagal ang digmaan, taon-taon, nagsimulang maubos ang mga yaman ng Kremlin. Nawasak ang mga tangke at mga sasakyang pandigma ng impanterya. Lumilit ang mga armada. Humihina ang mga depensa. At ngayon, sa wakas, naubusan na si Putin ng marahil pinakamahalagang yaman ng militar sa lahat, mga tao. Kung walang handang magsuot ng helmet, magtali ng bota, at magmartsa sa mga nakamamatay na sona sa unahan, isinusugal ang kanilang buhay para sa karangalan ng inang bayan, walang tsansa ang Rusya na manalo sa digmaang ito. Hindi ito inasahan ni Putin. Nang magsimula ang digmaan, isang Russia sa may pinakamalalaking hukbo sa mundo, na may tinatayang siyam na raang libong aktibong sundalo at daan-daang libong mga tauhang paramilitar na reserba. Samantala, mas mababa sa 200,000 sundalo ng Ukraine. Ipinapakita ng mga makasaysayang trend na mas madalas magdusa ng mas maraming kaswalti ang mga sumasalakay kaysa sa mga nagtatanggol dahil sa iba't ibang dahilan. Kaya malamang na inasahan na ng mga commander ng Russia na magkakaroon sila ng ilang bilang ng mga nalagas. Hindi nila naisip kung gaano karami ang kaswalti na naghihintay sa kanilang hukbo. Habang pinapakita ng Ukraine ang tibay sa gitna ng pagsubok, dumadami ang pagkalugi ng Russia. Noong simula ng digmaan, libo-libong kaswalti bawat buwan ang naranasan ng Kremlin. Pagsapit ng 2023, umabot na ang bilang na yon sa humigit kumulang 15 hanggang 20,000. Noong 2024 na lampasan nito ang 3,000 at pansamantalang umabot sa mahigit 40,000 bago matapos ang taon. Noong 2025, nakaranas din ng halos parehong matitinding pagkalugi ng mga 3,000 kada buwan na nagpatuloy hanggang 2026. Para may lagay sa perspektibo, sa Soviet-Afghan War, 1,900 at 70, 1,900 at 80. Mga 15-20,000 sundalo lang ang nawala sa mga Soviet sa loob ng halos 10 taon. Ngayon, mas marami pang nawawala sa Russia bawat buwan. Sa kabuuan, tinatayang umabot sa mahigit 1.3 milyong kaswalti ang naranasan, na may tinatayang 500,000 ang namatay at halos 1 milyon pa ang nasugatan. Mas malaki pa ito ng 5 beses kumpara sa lahat ng pagkawala ng Russia at Soviet sa digmaan mula ikalawang digmaang pandaigdig, kabilang ang Afghanistan, at 2 digmaan sa Chechnya. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, mas marami pang pagkalugi ang naranasan ng Russia kaysa sa alinmang pangunahing kapangyarihan sa kahit anong digmaan mula nung ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit marahil ang pinakanakagugulat sa lahat ay ang katotohanang ang mga nakakatakot na pagkaluging ito ay itinuring na kayang tiisin ni Putin at ng kanyang mga kasamahan sa Kremlin sa unang ilang taon ng labanan. Walang pakialam kahit libu-libong sundalong Ruso ang inuuwi sa kanilang bansa sa kabaong. Walang pakialam kahit na mga kapatid, anak, asawa at ama ang pinapatay ng maramihan o nakakaroon ng mga sugat na magbabago sa kanilang buhay. Walang pakialam dahil tuloy ang pag-usad ng hukbo kahit mabagal sa maraming lugar. At laging may mga bagong recruit na pamupuno sa hanay. Sa katunayan, lalo pang lumaki ang hukbong Ruso sa mga unang taon ng digmaan dahil sa bahagyang mobilisasyon noong 2022 at pamumuhunan sa pagre-recruit sa mga sumunod na taon. Maraming malalakas at malusog na lalaki sa bansa ang voluntaryo nagpalista para lumaban sa Ukraine. Karamihan sa kanila ang pinaniwalang mabilis matatapos ang digmaan o ilang buwan lang silang magsisilbi bago makauwi. Marami ang naniwalang madali silang kikita ng pera sa pag-sign up, maglilingkod sa ligtas na lugar, at uwi para tamasahin ang kanilang pinaghirapan. Ang iba ay na-blackmail o pinilit pumirma gamit ang madayang taktika ng mga Russian recruiter, tulad ng pamimilit sa etnikong minorya at pagbabanta ng deportasyon sa tumatanggi sa kontrata. Hindi talaga mahalaga ang mga ginamit na paraan. Kung sapat ang bagong sundalo na papalit sa namatay, tuloy ang walang tigil na atake ng Kremlin sa Ukraine.
Pero hindi ito magtatagal ng habang panahon. Kahit sa isang bansa na may populasyon na higit sa 100 at 40 milyon, may hangganan lang ang bilang ng mga malulusog na tao na talagang handa at nais sumali sa labanan. Habang lumilipas ang panahon, naunawaan ng mga tao na ang pagpapalista ay tila pagpirma sa sarili nilang hatol sa kamatayan. Mas nahirapan ng pagre-recruit, kaya lalong naging desperado ang Rusya. Hindi lang pananakot, hinila nila palabas ng kulungan ng mga rapist at mamamatay tao. Inalok ng kalayaan kapalit ng isang taong serbisyo sa unahan. Ipinadala nila ang mga may terminal at malubhang sakit sa labanan. Naglunsad sila ng bagong kampanyang militar na may kasinungalingan at propaganda para linlangin ang mga estudyanteng nahihirapan. Sinasabing parang laro lang ang digmaan at ligtas silang makakapaglingkod. Naglabas ng utos sa mga paaralan at negosyo na hanapin at piliting pumirma ng kontrata sa militar ang mga estudyante at empleyado. Lumampas pa sila sa sarili nilang mga hangganan at ginamit ang impluensya nila sa buong Africa para dayain ang libu-libong tao mula ibang bansa na lumaban sa digmaang wala silang pakialam. Inilalagay pa sa panganib ang buhay para sa bansang hindi sila pinapahalagahan. Sa labanan din, naging mas malupit at brutal ang mga komandante ng Russia sa paraan ng pagtrato nila sa mga sundalong nasa ilalim ng kanilang utos. Pinahihirapan, binubugbog, at sinasamantala ang mga napapakita ng kahit kaunting senyales ng pagdanais tumakas. Ngunit kahit lahat ng ito, hindi pa rin sapat para mapigilan ang patuloy na pagdami ng mga nasasawi at mapatigil ang unti-unting pagliit ng hukbong Ruso. Pinapatunayan ito ng datos. Disyembre, 2025 unang beses mula simula ng digmaan na mas marami ang namatay na tropa ng Russia kaysa sa na-recruit. 22,000 bagong recruit o na-mobilize, mahigit 3,000 at libong kumpirmadong nasawi. Umasa ang mga optimistang ito na simula na ito ng isang espesyal na pagbabago. Natakot ang mga pessimist na baka minsan nang ito mangyari. Isang insidenteng dapat ipagdiwang, pero malabong magdulot ng pangmatagalang epekto. Noong Enero 2026, naulit ang parehong pangyayari. At muli, noong Pebrero, Marso at Abril. Sa loob ng 5 buwang sunod-sunod, mas mataas ang bilang ng mga nasawi sa Russia kaysa sa bilang ng kanilang nare-recruit. Hindi ito isang beses lang nangyari. Ito ay naging isang trend. At ngayon ay nagiging isang trend na nahihirapan ng Russia na makahanap ng sagot dahil nabibigo ang kanilang mga recruitment strategy na makakuha ng sapat na resulta at patuloy na nagdudulot ng matinding pagkalugi ang kanilang mga taktika sa labanan. Noong Pebrero 2026, sa ika-4 na anibersaryo ng pananakop, inilatala ng The Economist na kasing dami ng mga nasawing sundalo ng Russia sa nakaraang 12 buwan ang kabuuang bilang ng mga namatay sa unang 3 taon ng digmaan. Sa madaling salita, tumataas ng husto ang mga pagkalugi. Eksakto sa panahon na nagsisimula ng bumaba ang pagre-recruit. Ayon sa ilang pagtataya, nasa 1,000 sundalong Ruso kada araw ang namamatay, nasusugatan o nabibihag. Kaya tiyak na lalong hihina at liliit ang hukbo ng bansa habang tumatagal ang digmaan. At lalong sumasamang sitwasyon para kay Putin kapag inihambing natin ang mga kaswalti ng bansa sa mga kaswalti ng Ukraine. Noong una, totoong dumanas ng matitinding kaswalti ang Ukraine. Mahirap para sa puwersa ng Kiev ang unang buwan ng pananakop ng Russia dahil sa bigat at bagsik nito. Habang inaatake mula sa iba't ibang panig, nahirapan makabangon ang mga sundalo ng Ukraine at matatapang na sibilyang voluntaryo. Ang nabigong kontraopensiba ng bansa noong 2023 ay nagdulot ng maraming namatay at nasugatang sundalo. Gayunpaman, habang umuusad ang digmaan, nakahanap ang Ukraine ng mga paraan upang mabawasan ang kanilang mga pagkalugi. Lumipat ito patungo sa paggamit ng drone sa digmaan. Nakatanggap ito ng tulong mula sa kanluran, inangkop ng mga kumanderang taktika, sinulit ang yaman, at tumanggi silang sundin ang estilo ng Kremlin na gawing pambala sa kanyon ang mga sundalo. Dahil dito, gumanda ang kalagayan ng Ukraine sa huling bahagi ng digmaan at bumaba ang bilang ng nasasawi bawat buwan. Sa isang banda, magkaibang landas na tinahak ng dalawang bansa. Mahinang simula ng Ukraine sa digmaan pero bumuti kalaunan. Malakas ang simula ng Russia, ngunit bumagsak ng malaki pagkatapos. Ano ang ibig sabihin nito para sa susunod na yugto ng digmaan? Bago natin pag-usapan yan, marami pang ganito ang nilalaman. Kung may natutunan ka sa military show, huwag kalimutang mag-subscribe. Dahil sa malaking pagkalugi at hamon sa pagre-recruit,
Maraming leader ang posibleng magdesisyong isantabi ang Pride at simulan ang negosasyon para sa tigil putukan o muling pag-aralan ang layunin sa militar. Pero hindi ganyan si Vladimir Putin. Ayon sa maraming ulat at maging sa mga opisyal sa loob ng Kremlin na kipag-usap sa mga mamamahayag na kanduranin, sa kondisyong hindi ilalantad ang kanilang pagkakakilanlan, matigas pa rin ang ulo ng Pangulong Ruso na si Vladimir Putin sa pagkuha ng Donbas at pagpapatuloy ng digmaan sa hinaharap. May isang opisyal pa nga na nagsabing pinipilit nilang kumbinsihin si Putin na itigil na lang ang digmaan at tanggapin na lang ang mga teritoryong nakuha na nila hanggang ngayon. Sabi nila, lagi raw inuulit ni Putin, "Hindi ako pwedeng magkompromiso dito." Mukhang naniniwala si Putin na makukuha pa ang Donbas bago matapos ang taglagas. Pero iba ang sinasabi ng datos. Hindi lang basta-basta nawawala ng tao ang puwersa ng Rusya. Nahihirapan din silang mabilis makakuha ng teritoryo. Batay sa Institute for the Study of War, nakuha lang ng puwersa ng Rusya ang halos 200 at 20 kilometro kwadrado o 85 milya kwadrado na yung 2026. Halos kasing laki lang iyon ng lungsod ng Seattle. Bilang tugon, nagawa ng Ukraine na mabawi ang humigit kumulang 100 at 89 na kilometro kwadrado o 73 na milya kwadrado. Ibig sabihin, nadagdagan lang ng 31 kilometro kwadrado o 12 milya kwadrado ang Russia sa 2026. Halos wala yon. Pinakamasaklap, napakamahal ng binayad ng Russia, pero halos walang nakuha. Ayon sa pagtataya, mahigit 300 sundalong Ruso ang napatay o nasugatan sa bawat kilometro, kwadradong lupang nakuha sa Donbas na yung taon. At ang bilang ng mga namamatay ay mas lumalaki na kaysa sa bilang ng mga nasusugatan. Masamang balita yan para sa Kremlin. Sa totoo, bihira lang kalagang mangyari ito noon. Sa makabagong digmaan, madalas sugatang sundalo ang karamihan sa kaswalti. Karaniwan, 3 sugatan sa bawat isang namatay na sundalo. Sa ilang mga kaso, mas mataas pang ratio. Halimbawa, sa Iraq, ang US ay nagkaroon ng humigit kumulang 7 sugatang sundalo sa bawat isang namatay. Ibig sabihin, ang karamihan ng kaswalti ng bansa ay hindi talaga namatay, kundi nasugatan. At marami sa mga sundalong iyon ay nagkaroon ng ganap o bahagyang paggaling at nakauwi sa kanilang mga pamilya. Sa Russia, baliktad ang ratio. Sa loob ng maraming taon, dahil sa brutal na taktika ng bansa, mas mataas sa karaniwan ang bilang ng namamatay, may halos 2 sundalong Ruso ang nasusugatan kada isang namamatay. Ngunit, ayon sa ilang mas bagong ulat, mukhang ngayon ay 2 namamatay na sundalong Ruso sa bawat isang nasusugatan, ayon sa mga sanggunian mula sa Ukraine, na nagsasabing humigit kumulang 62% ng lahat ng kaswalti ng Rusya ay mga pagkamatay. At ang natitirang 38% ay nasusugatan lamang. Isa yan sa pinakamalalang bilang ng namamatay kumpara sa nasusugatan sa modernong kasaysayan. Maraming dahilan ng mga opisyal ng Ukraine para palakihin o piliin lang ang estadistikang pabor sa kanila. Dumarami ang mga ebidensyang sumusuporta sa kanilang pahayag at lahat ay nauuwi sa iisang bagay, mga drone. Ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay, sa maraming paraan, naging isang digmaan ng mga drone. Punong-puno ang mga frontline ng mga Unmanned Aerial Vehicle o UAV. Lumilipad sila sa himpapawid, sinusuri ang lupa para sa anumang palatandaan ng buhay bago umatake ng tumpak at parang walang makakapigil sa kanila sa anumang target ng kalaban na kanilang makita. Kumikilos sila hindi lang sa mismong linya ng labanan, kundi pati sa ilang milyang layo sa magkabilang panig. Para sa mga tropang Ruso, parang sugan na lang kung buo silang makakarating sa harapan o hindi. Sa mga nakarating doon, mas maraming drone pa ang handang umatake sa kanila. Maraming namamatay agad sa pagsabog ng kamikaze drone. Sa isang banda, sila ang maswerte. Kadalasang naiwan sa gitna ng labanan ang mga nasusugatan, unti-unting nawawalan ng dugo at walang tulong o paglikas. Dahil napipilitan ding maglakbay ang mga medikong Ruso sa mapanganib na teritoryo, iniiwasan nila ang maraming drone para lang makalapit ng sapat upang makapagbigay ng kahit anong tulong sa kanilang mga nasugatang kasamahan. Tulad ng binanggit ni Phillips O'Brien, profesor ng Strategic Studies at pinuno ng School of International Relations sa Universidad ng St. Andrews, kung ang mga Ukrainyano ay pumapatay na ngayon ng 2 sundalong Ruso sa bawat isang nasusugatan, magiging kapansin-pansin iyon sa digmaan. Hindi to mukhang malabong mangyari sa akin dahil sa katumpakan ng mga drone na first-person view at sa hirap mailikas sa mga sugatang sundalo sa labanan. Hindi lang Russia ang may ganitong problema.
Kailangan ding harapin ng Ukraine ng mga drone ng kalaban sa mga linya ng harapan. Kailangan din nilang mag-alala kung paano ililikas ang mga sugatang sundalo nang hindi na ilalagay sa panganib ang mas marami pang buhay sa proseso. Hindi tulad ng Rusya na patuloy sa magastos at matigas na taktika at itinuturing ang mga sundalo bilang karne. Ang Ukraine ay nakaangkop na. Nakahanap ito ng mas matalino at mas epektibong paraan para lutasin ang mga hamon na kinakaharap nito. Tulad ng paggamit ng mga unmanned ground vehicle para tumulong sa paglikas halimbawa. Nangunguna na ang Ukraine sa Rusya sa laban ng drone, gamit ang mas makapangyarihan at iba-ibang UAV para malito ang kalaban. Ito ang pinakamalaki at pinakamahalagang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang panig. Alam ng Rusya ang mga problema, pero hindi sila naghahanap ng solusyon. Dinadagdagan ng nila ng tao at umaasang matatapos ito. Nakikita ng Ukraine ang mga problema at hinahanap ang mga paraan para ayusin ito. Hindi ito kontento. Palaging naghahanap ng paraan para gumanda pa, maging mas epektibo, at mabawasan ang mga pagkalugi. Ibig sabihin, malamang magpapatuloy ang mga trend na nakita natin ngayon sa 2026. Patuloy na manlulugi ang Rusya ng mahigit 30,000 sundalo bawat buwan. Sabik ang mga lider militar ng Ukraine na itaas sa 40,000 o 50,000 ang bilang bago matapos ang taon. Kung halos maabot ilang target na yon, malaking dagok ito sa Kremlin. Malamang na mahirapan pa rin ang Russia sa pagre-recruit ng sapat na sundalo para mapunan ang kanilang casualty at malinaw ang dahilan nito. Madaling nalinlang ang mga tao sa Russia nung simula ng digmaan. Pero matapos ang 4 na taon at maraming kabiguan, marami nang nakakakita sa kasinungalingan ng Kremlin. Alam nilang sakuna ng digmaan at ayaw na ng marami makisangkot. Kahit ang mga pumipirma para sumali ay hindi naman talaga ang pinakamagagaling. Madalas, galing sila sa mga etnikong minorya na napilitan ng lumaban, mga taong may sakit, o may mga kriminal na record. Mga tao mula sa ibang bansa na hindi man lang marunong magsalita ng kahit isang salita ng Ruso. O mga taong pakiramdam nila walang ibang opsyon, pero wala namang karanasan o training sa militar. Pagdating nila sa Ukraine, ang karamihan sa kanila ay mamamatay din, tulad ng daan-daang libong nauna nilang kababayan. Dahil dito, unti-unting liliit at hihina ang hukbong Ruso at wala nang magagawa si Putin para pigilan ito maliban sa malawakang mobilisasyon na tiyak namang ikagagalit ng publiko. Dahil humihina na ang kasikatan ni Putin, hindi na niya kayang galitin pang publiko, kaya naipit siya sa mahirap na sitwasyong walang malinaw na labasan. Habang humihina ang hukbo, malamang magtutuloy ang pagkaantala at paghinto ng kanilang usad sa frontline, kung saan kakaunti lang ang makukuhang lupa kapalit ng libu-libong namatay. Dahil dito, maaaring magbukas ng oportunidad para sa puwersa ng Ukraine. Habang humihina ang kalaban, mas madali nilang mabawi ang mas maraming teritoryo, itulak pa atras ang mga Ruso at wasakin ang pag-asa ni Putin na masakop ang Donbas bago matapos ang taon. Kasabay nito, tandaan nating may mga problema rin ng Ukraine. Ayon kay Lawrence Friedman, professor ng War Studies sa King's College London, kamakailan niyang sinabi na habang dumarami ang problema ng Russia, may seryosong suliranin din ang Ukraine. Ang patuloy na kakulangan ng Kyiv sa sundalo, ang sanhi ng mahina at butas-butas na frontline na kadalasang binabantayan ng mga drone. Parehong hirap mag-recruit ang magkabilang panig. Kung kulang sa sundalo ang Ukraine, mahirapan silang magtagumpay sa harapan. Sa kabila nito, mas marami at mas malalaking problema ang kinakaharap ng Russia kaysa sa Ukraine sa ngayon. Malaki ang pagkalugi nila, mabagal ang usad, nasa krisis ang ekonomiya, magulo ang pamunuan, at iniwan na ng mga kaalyado. At si Putin, na namumuno rito, ay tila lalong nalalayo sa realidad. 500,000 sa kanyang mga taong namatay na, at tila wala siyang pag-aalinlangan na isakripisyo pa ang daan-daang libo pa. Ang tanging tanong na lang ay, hanggang kailan titiisin ito ng natitirang bahagi ng Rusya? Nung taginit ng 2025, ayon sa mga eksperto sa militar, kaya na maglunsad ng Rusya ng 1,000 o higit pang long-range na drone gabi-gabi laban sa Ukraine sa kanilang digmaan. Pinaniniwalaan ni na Major General Christian Freuding ng Alemanya, Major Robert Brovdi ng Ukrainian Unmanned Systems Forces at ng Institute for the Study of War na maaring maabot ng Rusya ang bilang na ito sa Nobyembre. Ngunit, hindi natupad ang banta. Bagkus kabaliktaran pa ang naganap. Hindi Rusya kundi Ukraine ang biglang nagtaas ng gabi-gabing long-range strikes
Kaya posibleng may pagsubok na haharapin si Pangulong Vladimir Putin. Ang malakihang pag-atake ng Ukraine sa Moscow at 13 iba pang rehiyon noong Mayo 16-17 ay kabilang sa pinakamalaki at pinakamakabuluhan laban sa kabisera ng Rusya. Para sa maraming Ruso, naramdaman nila ang digmaan sa kanilang tahanan na bago sa kanila. Para sa rehimen, nagdulot ito ng matinding kaba at pag-aalala sa susunod na mangyayari. Ang banta ng mas malalaking pag-atake at mas madalas pa. Narito kung paano lumikha ng kaguluhan ang mga pag-ataking pangmalayuan ni Pangulong Volodymyr Zelensky laban sa Moscow at paano ito posibleng makaapekto sa susunod na mga kaganapan. Tiyak na natutuwa sina Froding at Brovdy na lumabis ang kanilang mga hula tungkol sa libu-libong Russian drone na magpapalaganap ng takot sa Ukraine gabi-gabi sa loob ng ilang buwan. Posible minsan palang narating ng Russia ang bilang na iyon. Noong gabi ng Mayo 14 at 15, nagpakawala ito ng mahigit 1,500 at 60 drone sa Ukraine, kung saan karamihan ng pag-atake ay naganap noong gabi ng Mayo 14. Tumaas ang bilang ng drone na ginagamit tuwing gabi mula Enero, pero hindi pa umaabot sa 1,000 kada gabi. Umabot sa average na 100 at 43 ang pinakawalan ng buwang iyon, sinundan ng average na 100 at 80 noong Pebrero, 100 at 77 noong Marso at 200 at 40 noong Abril. Mukhang bababa sa mga 100 at 85 ang araw ang average ngayong Mayo dahil nag-iipon na ng mga drone ng Russia para sa hindi madalas na malakihang pag-atake, hindi gabi-gabi. Malayo na ito sa orihinal na prediksyon, lalo na't patuloy na lumalakas at dumarami ang long-range na pag-atake ng Ukraine. Ngayon, mga Ruso nang nag-aalala sa regular na 1,000 drone attacks, hindi na mga Ukrainian. Malayo pa ang bilang na yan. Pero kapansin-pansin na mabilis nang lumiit ang agwat ng mga Ukrainian drone na ipinadala sa Russia at kabaliktaran. Noong 2025, ang mga long-range strike ng Ukraine ay tumaas ng 5 beses. Pagsapit ng Marso, hindi lang nila natapatan ang karaniwang bilang ng araw-araw na opensiba ng Russia, kundi nalampasan pa nila ito na umaabot ng mahigit 230 kada araw. Ngayon, mahalaga ang dami ng pinapalipad na drone. Kahit napapabagsak, naubos pa rin ang mahahalaga at limitadong mga missile ng air defense. Ayon sa Russia, higit 70% ng paparating na drone ay napapabagsak nila, tulad ng Ukraine. Di tulad ng Ukraine, ginagamit ng Russia ang air defense missiles para pabagsakin ang long-range strike drone ng Ukraine. Makikita rin natin mamaya na hindi madaling palitan ng mga iyon. Mas mahalaga kung gaano karami at kalawak ang mga target na tinatamaan ng mga drone, pati na ang dami ng drone na matagumpay na tumatama sa target. Kapansin-pansin ding tumataas ang bisa ng mga strike ng Ukraine. Madalas na nadudulot ng pinsala sa Moscow ang mga drone ng Ukraine. Ngayon, hindi na bago sa mundong ito na ang yaman at kapangyarihan ng isang bansa ay nakasentro sa at paligid ng kanyang kabisera. Pero ang Moscow at Russia ay isang natatanging kaso. Gaya ng paliwanag ni Elvira Baghi, isang manunulat at analyst na ipinanganak sa Russia at nakabase sa US, sa isang kamakailang sanaysay, ang Moscow ay literal na politikal at emosyonal na puso ng Russia. Matagal nang nabubuhay sa panganib ng digmaan ng mga rehiyon sa hangganan. Ang Belgorod, Kursk, Bryansk at iba pa ay nakarinig ng pagsabog, nakakita ng sunog, naglikas, at nasilayan ang paglapit ng digmaan sa kanilang isipan. Para sa mga tao ron, hindi kailanman naging ganap na abstrakto ang digmaan, ayon sa kanyang isinulat. Sa Rusya, wala daw boses ang mga rehiyon sa pamamalakad ng bansa. Ang lahat ng kapangyarihan ay nasa Moscow. Sa sistemang ito, ang pagdurusa ng mga nasa gilid ay parang ingay lang sa likod. Kapag umabot ang mga drone sa himpapawid ng Moscow, nag-iiba ang emosyon dahil inaasahan itong ligtas na lugar. Dahil sa malakihang pag-atake ng Ukraine sa Moscow noong nakaraang buwan, Hindi naligtas ang lugar na yon. Binabago nito ang lahat para sa mga taga-Moscow, iba pang Ruso, at pamunuan. Malinaw na binago ng mga pag-atake ng Ukraine sa Moscow ang kalagayan sa Russia, tulad ng ipinapakita sa anunsyo ngayong linggo mula sa Russian Interregional Public Organization of Pilots and Aircraft Owners, AOPA. Ayon sa anunsyong ito, Sa loob lamang ng ilang araw sa simula ng Hunyo, lahat ng paglipad ng mga sibilyang eroplano sa taas na mas mababa sa 16,732 talampakan ay ganap na ipagbabawal sa Moscow Air Zone o FIR. Umabot din ang no-fly zone hanggang hangganan ng estado ng Belarus. ang St. Petersburg FIR sa Kanluran at Hilaga, Yekaterinburg FIR sa Hilagang Silangan at Samara FIR sa Silangan at Timog Silangan. at sa pansamantalang regulasyon na itinatag
sa timog ng Rusya. Isa itong resulta, nagkakaunti lang sa mga Ruso ang inakalang posible, kahit nung isang taon lang ang nakalipas. Ang himpapawid sa itaas ng Moscow at sa puso ng Rusya ay isinara sa mga mababang lipad na sasakyang panghimpapawid ng walang takdang panahon. Ngayon, maliban kapag nagtitake off at lumalapag, dahil sa itinakdang taas ay maaari pa rin makatawid ng ligtas ang mga pampasaherong eroplano sa himpapawid ng no-fly zone. Kadalasan, ang mga pampasaherong eroplano ay lumilipad sa 30,000 hanggang 42,000 talampakan para makatipid ng gasolina, makaiwas sa masamang panahon at mas ligtas. Pero ang no-fly zone ay hindi talaga para hadlangan ang mga eroplano ng pasahero. May mga eksepsyon sa no-fly rule para sa regular at charter na biyahe ng pasaherong eroplanan sa mga paliparan. Hindi sakop ng restriksyon ang medical evacuation, sanitary aviation, chemical aviation, pagmamaanman ng infrastruktura at mga kontratang flight ng gobyerno. Kaya malinaw, ng mga hakbang na ito ay para malinis ang himpapawid para mas madaling mapabagsak ng Russian air defenses ang Ukrainian drone. Kadalasan, lumilipad ang mga Ukrainian drone sa ilalim ng 16,700 talampakan. Karamihan sa Ukrainian long-range strike drone, gaya ng Firepoint FP-1, FP-1 RS-1, BARS at binagong UJ-22 Airborne ay lumilipad sa pagitan ng 1,600 hanggang 9,800 talampakan na mas mababa sa itinakdang taas. Ang paglipad sa mababang altitude ay tumutulong sa mga drone na makaiwas sa radar at high-altitude air defense system gaya ng S-4, Naraan at S-300. Dahil dito, napipilitang mas umasa ang Russia sa short-range system tulad ng Pansir at Tor at visual detection na hindi gaanong epektibo laban sa mga drone swarm. Malaking problema ito sa Russia dahil malaki ng sira sa kanilang layered air defense system at lalo pa itong nasisira habang tumitindi ang pag-atake ng Ukraine. Hindi lang Russia may problema sa sira nilang air defenses. Isang mahalagang aral sa digmaan sa Ukraine ay hindi practical gamitin ang tradisyonal na air defense system tulad ng Patriot, German Iris-T at Russian S. 300/S-400 bilang anti-drone system. Mahal ang mga sistemang ito at bawat missile ay daan-daang libo o milyon-milyong dolyar ang halaga. Matagal din gawin ng mga missile na ito. Hindi practical gumastos ng malaking halaga at maubos ang armas sa pagpapabagsak ng drone na mura lang gawin at kayang i-produce ng marami bawat buwan. Binibigyang diin ng digmaan ng US at Israel kontra Iran ang problemang ito. Napatunayan na epektibo ang Patriot system laban sa mga pag-atake ng misail ng Russia. Sa katunayan, mahalagang bahagi ang sistemang ito ng depensa ng Ukraine laban sa mga misail sa himpapawid. Bago ang Operation Epic Fury, hirap na ang Ukraine makakuha ng sapat na PAC-2 at PAC-3 missiles para mapunan ang kanilang Patriot. Ngayon, mabilis nitong kinukuha kahit anong makuha. Noong unang bahagi ng Mayo, sinabi ng tagapagsalita ng Ukrainian Air Force na si Yuri Ignat, ngayon, ang mga launcher na nakatalaga sa ilang unit at baterya ay kalahating walang laman at iyon ay magaan pa ang pagkakasabi. Nagkulang kami ng missile dahil sa problema sa supply. Dagdag niya, napilitan ng Ukraine na humingi ng 5 hanggang 10 missile kada hingi para sa NASAMS at Iris-T systems. Kung titignan na mahigit 700 missile ang pinakawala ng Russia sa Ukraine noong 2025, makikita kung gaano kalala ang problema. Pero may parehong problema rin ang mga Ruso, kahit hindi pa ito kasing lala o hindi pa ngayon. Iyon ay dahil hanggang ngayon, mas kaunti ang kailangang harapin ng Russia ng mga long-range missile kumpara sa Ukraine. Magbabago ito habang dinaragdagan ng Ukraine ang produksyon ng Neptune, Flamingo at iba pang bagong missile. Pero sa aspeto nito, naging mas madali para sa Russia at nagawa nilang magpaputok ng S-300 at S-400 na mga missile sa mga drone ng Ukraine kung gugustuhin nila bilang resulta. Gayunpaman, dahil nagkakahalaga ito ng 300,000 hanggang 4 na milyon bawat isa, hindi rin practical sa pangmatagalan ang paggamit nito laban sa mas murang papasok ng mga drone gaya rin ng para sa Ukraine, US o kahit sino pa. Nag-adapt ang Ukraine sa problema sa pag-develop ng maraming anti-drone system sa bansa at naging incubator para sa mga sistemang dinedevelop sa US, Alemanya, UK at Sweden. Bihira ang linggong. Walang inilalabas na bagong mobile fire system, drone interception, directed energy system o iba pang inobasyon. Mabagal ang Rusya sa pag-develop ng alternatibong sistema, kaya malaki ang binabayaran nila nang lumalakas ang pag-atake ng Ukraine. Kahit napapabagsak pa rin ng kanilang air defenses ang karamihan sa drone ng Ukraine, humihina ang depensa dahil sa dami ng drone. Kaya mas marami ang nakakapasok at nakakasira
sa mahahalagang infrastruktura. Mahilig ka ba sa diskusyon tungkol sa balita sa Ukraine? Ganyan ang Military Show. Araw-araw na update at pagsusuri ng mahahalagang kwento sa militar at geopolitics. Mag-subscribe ka sa channel para malaman hindi lang ang nangyari, kundi pati bakit ito mahalaga. Sinuri ni na Obos at Information Resistance ng Ukraine ang depensa sa himpapawid ng Russia at tinukoy ang 4 na pangunahing dahilan kung bakit mas matagumpay ang Ukraine sa paglusot sa depensa ng Moscow. Itinuro nila na kulang pa rin ang depensa, kahit isa ito sa pinakakomprehensibong depensa sa himpapawid sa mundo. Noong tagsibol 2026, may 2 makakapal na singsing ng depensa sa himpapawid ang Moscow, dagdag pa ang ilang posisyon sa lungsod at iba't ibang zona ng labanan sa reyon. 4 na patong ng depensa sa himpapawid ito. Ayon sa OSINT analyst, may tinatayang 130 posisyon ng depensa sa himpapawid sa loob at paligid ng kabisera. Ang panloob na singsing ay binubuo ng halos 100 Panzer-Pantsir S-1 air defense system at ilang Tor system na inilagay para harangin ang drone at cruise missile ng Ukraine. Pinalalakas pa ito ng halos 25 SS-4 na raang na baterya na panangga sa cruise at ballistic missile. Gaya ng Ukraine, ginagamit ng Russia ang Air Force nila para pabagsakin ang mga drone. Gamit ng Ukraine ang mga baril at missile ng kanilang F-16 at Mirage 2,000 na fighter jet, pati na rin ng Mi-8, Mi-17 at Mi-24-35 na helicopter. Ganon din ang ginagawa ng Russia gamit ang Su-35, Su-30SM, MiG-31 fighter jet at Ka-52 MiG-28 helicopter. Kamakailan ay sinimulan na rin nilang mass production ng AI-enabled Yolka na manumanong pinapaputok na interceptor drone at mga bago-manong high-tech na anti-drone system gaya ng ZAK-30 Citadel Zuba at Titan. Kahit pagkatapos ng lahat ng yon, 10% pa rin ng mga drone ng Ukraine noong Mayo, 16-17 ang nakalusot. Ayan sa Ukrainian news outlet na Obos Rivertal, kahit may 4 na hanay ng air defense sa paligid ng Moscow at pinakamataas ang countermeasures sa Russia, hindi pa rin sapat para mapigilan lahat ng target. Sa kalaunan, lumabas na may sapat na mga puwang at kahinaan sa depensa para mabutas ang mga nabuo nilang singsing. Malamang konektado ito sa ikalawang salik na nakita ng Ukrainian OSINT teams. Naubusan na sila ng bala. Noong huling bahagi ng Abril, sinabi ng pinuno ng militar ng Ukraine, si Oleksandr Syrskyi, na ang sistematikong pag-atake sa mga pasilidad ng produksyon ng Russia ay lalong nagpapahina sa kakayahan ng depensa sa himpapawid ng kalaban. Nakasulukuyan ng nakararanas ng kakulangan sa mga misil para labanan ang mga walang pilotong sistema at mga sandatang pambomba ng Ukraine. Tulad ng nabanggit kanina, ang pangunahing sistemang ginagamit ng Russia para sa depensa sa loob ng lungsod ay ang Pantsir. Ngunit noong Pebrero, inanunsyo ng Ukraine na nawasak nilang kalahati ng mga pangunahing Pantsir system ng Russia. Tila kinukumpirma rin ito ng mga military blogger ng Russia. Noong unang bahagi ng Abril, isa sa pinakakilalang organisasyon ng mga military blogger ng Russia, si Rybar, ay sumulat. Ang basta-basta na lang paggawa ng 10,000 Pantsir missile mula sa wala ay pisikal na imposibleng mangyari, na malinaw na nagpapahiwatig ng kakulangan. Ayon sa channel, umaabot na sa hangganan at mabilis na ubos ang bala ng Russian anti-aircraft missile forces. Iminungkahi ni Rybar na gumamit ang Russia ng counter-drone strategy gaya ng sa Ukraine, kabilang ang pagtutok sa mga mobile fire group at mga crew ng mga drone na pangharang. Ang paglabas ng Yolka at iba pang sistema ay nagpapakita na may bahagi ng Russian military-industrial complex na may ganitong pananaw din. Pero magiging kaso ba ito ng huli ng lahat at kulang pa? Ang ikatlong salik ay tinawag ni Boss Rovartel na technological na pagkahuli. Ayon sa kanila, may problema ang ilang Russian air defense systems, lalo na ang Pantsir, sa fire control, guidance, radar, tracking at pagsira ng target. Ayon sa kanila, hirap ang Pantsir sa mga tungkulin dahil sa technological na problema na di maresolba dahil sa mga parusa. Tinatangkang ayusin ito sa paglalagay ng karaniwang panlaban sa mga drone sa maliliit na radius, tulad ng sa mga Tor at bubong, pero halos hindi ramdam ang pagbuti ng bisa ng mga ito. Ngayon, isang hiwalay na pagsusuri na isinagawa ng Ukrainian ng military site na Militarny ay sumasalungat sa ikalawang bahagi ng pahayag na yon sa ilang antas. Sa bagong pagsusuri sa depensa ng himpapawid ng Moscow matapos ang malaking atake ng Ukraine, iniulat na ang mga Pantsir ay nilalagay sa 2 pangunahing posisyon ng depensa. Tambak ng lupa na may konkretong daan at metal na tor kung saan itinatayo ang mga sistema gamit ang crane. Sabi nila, ang pagtaas ng mga sistemang ito sa lupa ay nagpapahusay sa radar horizon
at pagtukoy ng mababang altitude na maliliit na target. Mahirap pang tiyakin kung talagang napabuti nito ang kanilang bisa sa ngayon. Pinagtatalunan din ni Ribar na hindi epektibo ang pansir. Noong Hunyo ng nakaraang taon, isinulat nila, bago ang SMO, Special Military Operation, pinuna sila ng lahat. Pagkatapos ng mga pagbabago mula sa karanasan sa labanan, naging napaka-epektibo at matagumpay ang sistema bilang Russian Air Defense. Kaya nitong pabagsakin pati attack drone. Ipinakita nila ang bagong missile configuration ng Pansir na may 48 mini-missiles para sa anti-drone swarm operations. At ipinakilala rin ang Panzer-Pansir SMDE variant bilang ebidensya ng mas pinahusay na kahusayan. Ito ay mini-bersyon ng sistema na gamit ang maliliit na missiles para protektahan ang mga nakapirming targets. Bagamat hindi technological na atrasado ang mga pag-unlad na ito, tanong pa rin kung paano talaga gagana ang mga bagong sistemang ito sa aktwal. Isang tiyak na bagay. Sistematikong binabawasan ng Ukraine ang air defense system ng Russia na tinukoy bilang ika-4 na salik ni Abozra Abosrovetel. Sa kasalukuyan, nawawala ng 12-12 ng unit ng air defense ang mga puwersang mananakop ng Russia bawat buwan, habang kaya lang nilang makagawa ng ilang units. Ayon kay Rybar, mas mabagal ang kompensasyon para sa pagkalugi kaysa sa aktual na pagkalugi. At buwan-buwan, nababawasan ang air defense asset ng Russia. Sinusuportahan sila ng datos mula sa militar ng Ukraine. Batay sa opisyal na datos ng Ukraine ni OSINT analyst Kyle Glenn, mula Enero hanggang Marso, tinamaan ng Ukraine ang 85 air defense units, kabilang ang surface-to-air missile at radar systems. 3 beses na mas mataas ito kaysa attrition rate noong 2025. Sabi ni Glenn, tumaas ng 240% kumpara sa huling 3 buwan. Sabi niya, malamang ito ang dahilan ng mas epektibong long-range strike ng Ukraine noong 2026. Ayon sa Kiel Institute, noong unang bahagi ng 2025, nakagawa ang Russia bawat buwan ng 4 na medium at long-range air defense systems at 14 na short-range air defense systems. Pinaigting ng Russia ang produksyon ng S-400 noong taon na yon. Ngunit mas mabilis masira ang kanilang high-end air defense kaysa sa kayang gawin ng bansa. Pagsamahin mo lahat ito at makikita mo kung bakit nagsisimulang magpanik ang mga Ruso sa banta ng 1,000 Ukrainian drones na araw-araw nagdadala ng takot sa Moscow. Pero may aspeto rin itong psikolohikal at maaring mas malala pa ang epekto nito sa katagalan. Ayon kay Baggy, ang mga pag-atake sa Moscow ay nagpababa ng tiwala ng mga Ruso sa kakayahan ni Putin na sila'y protektahan. Puno ang Moscow ng mga taong tumutusto sa digmaan, paliwanag niya. Maaari hindi sila tuto sa digmaan, pero maaari sila magpanik at maghanap ng paliwanag. Maaari nilang tanungin kung bakit pumali ang air defense. Naantala ang mga paliparan, hindi sila binalaan ng estado, at sinabing kontrolado ng mga opisyal kahit kitang-kita sa video. Sa otoritarya na sistema, mas mahalaga ito kaysa sa pagdurusa ng mga karaniwang tao. Hindi pwedeng baliwalain ng Kremlin ang pangamba sa sarili nitong paligid, sabi ni Baggy. Ayon kay Baggy, winasak ng mga pag-atake ang ilusyon mula sa propaganda ng Rusya na sila ay nananalo. Ayon sa kanya, gumana ito nung malayo pa ang digmaan. Pero nagdulot ng kontradiksyon ang drone attacks sa Moscow. Kung nananalo ang Rusya, bakit inaatake pa ang Moscow? Kung palpak ang Ukraine, paano nito naabot ang kabisera ng nuclear power? Kung sumusulong ang hukbo araw-araw, bakit tinatarget pa rin ang mga pasilidad ng langis, paliparan at pabrika sa loob ng Rusya? Ayon sa kanya, ang mga drone ng Ukraine na tumatama sa Moscow ay hindi lang kahihiyan sa militar. Sinisira nito ang alamat mula sa pundasyon. Pinapaisip nito ang mga karaniwang Ruso sa mga sinasabi, sa autoridad, at sa dating matatag na imahe ni Putin. Ayon kay Baggy, ang patuloy na pag-atake sa Moscow na nagpapakita ng kakulangan ng kaligtasan ay maaring magdulot ng pagbagsak ng rehimen ni Putin at magudyok sa Russia na gumamit ng mas mapanganib na hakbang. Ayon sa psikolohiya, pag natatakot ang tao, hinahanap nila ng higit na proteksyon at nagiging irasyonal ang paningin nila dito habang lumalala ang takot. Ayon kay Baggy, kahit lumalala ang pag-atake ng Ukraine sa Russia, wala pa ring panawagan doon para tapusin ang digmaan sa pamamagitan ng negosasyon. Kabalik-kabaliktaran pa nga. Sa Moscow at buong bansa, mas tumindi pa ang damdamin ng mga tao at elite, kaya lumalaki ang panganib ng nuklear na komprontasyon. Matagal nang hinihiling ng maimpluwensyang tagaloob na si Professor Sergei Karaganov na maghulog ang Russia ng ilang taktikang sandatang nuklear sa Ukraine
upang maibalik ang kakayahan nitong makapagpigil. Kung magdudulot man iyon ng isang ganap na digmaang nuklear laban sa NATO o tunay na magbabalik ng anumang anyo ng deterrence, ay isang bagay na pinagdedebatehan pa. Kamakailan, nanawagan siya ng pag-atake sa mga bansang Europeo na gumagawa ng drone para sa Ukraine. Aniya, dapat silang atakihin gamit ang karaniwang sandata at kung hindi matauhan, gamitan ng nuklear na armas. Hindi ordinaryong akademiko si Karaganov. Mula noong dekada 80, tagapayo siya ng mga presidente ng Soviet at Russia at isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa sa labas ng bilog ni Putin. Nawala siya sa grupo ni Putin dahil mas maigpit ang pananaw niya kaysa kay Putin. 2 taon nang nakalipas, karamihan sa mga elitista ng Russia ay sumuporta sa mas dahan-dahang pamamaraan ni Putin. Ngayon, sinasabi niyang malinaw ng mayorya ang sumasang-ayon sa kanyang mga pananaw. Ayon sa Russian media at social media, tulad ng sinabi ni Baggy, ganon din ang pakiramdam ng mga tao. Layunin ng mga panawagan na mas matindi silang atakihin at turuan sila ng leksyon, hindi para sumuko. At ganoon din tumugon si Putin. Matapos ang pag-atake ng Ukraine sa Starobelsk sa Luhansk Oblast na okupado ng Russia, ayon sa mga Ruso ay sadyang pinuntirya ang dormitoryo ng kolehiyo na nagdulot ng pagkamatay ng 21 estudyante at pagkasugat ng 12 ng iba pa. Nagpakawala ang Russia ng pinakamabigat na pag-atake sa Kiev at iba pang reyon mula simula ng digmaan na tumama halos sa buong lungsod. Nagbabala ang Ministeryo ng Panlabas ng Russia ng pag-atake sa Starobelsk ay naubos na ang pasensya ng Russia at ang pag-atake sa Kiev ay simula lang ng mas mabibigat na pag-atake. Pinayuhan ng mga tauhan ng dayuhang embahada at mga residente na lumikas at iwasan ng mga pasilidad ng administrasyon at militar. Bilang tugon, nananatiling matatag si Zelensky at nangako magpapatupad pa ng mas mahahabang parusang pang-ekonomiya. Hindi pa malinaw kung nagbabluff lang ang mga Ruso, may sapat silang kumbensyonal na lakas para seryosong pahinayan ng Ukraine. O kung si Putin o kung sino mang kumalit sa kanya kung mapatalsik siya, ay handang pindutin ng malaking pulang pindutan. Habang iginigate ng Kremlin na tiyak ang pagbagsak na Ukraine, kabaliktaran ang nangyayari sa labanan. Hindi tuloy-tuloy ang pag-atake ng Russia sa Ukraine. Nagdurusa ito sa bawat teritoryong nakukuha. Sa kasalukuyang bilis ng pag-usad, kakailanganin ng Russia na magpaubos ng 1.5 milyong sundalo para makuha ang Donetsk at aabutin sila ng 183 taon para masakop ang buong Ukraine. Kalimutan mo ng panalo, Putin. Panahon na sigurong gumawa ka ng cryogenic chamber para mabuhay at makita ang tagumpay ng Russia na sabi mong tiyak mangyayari. Pupunta muna tayo sa Donetsk. Matagal nang gusto ni Putin ang Donetsk na naging sentro ng labanan mula nang salakayin ng Russia ang Ukraine. Ngayon, umasta si Putin na parang sa 2026 babagsak ang Donetsk. Ang opensiba niya ngayong tagsibol ay nakatutok sa mga lungsod ng Fortress Belt na umahad lang sa pagkuha ng Russia sa Donetsk Oblast. Mataas ang kumpiyansa ng Russia sa tagumpay. Kaya inutusan nitong Ukraine na i-pull out ang lahat ng tropa sa Donbas, kabilang ang Donetsk, bago matapos ang Mayo. Kung Russia lang ang tinitingnan mo, baka paniwalaan mo ang kwento ni Putin na babagsak na ang Donetsk. Sa kabila ng pagyayabang, may tinatagong madilim na sikreto. Malayo pa ang Donetsk sa pagbagsak at mauubos sa Russia ang isang buong hukbo o baka ilang hukbo pa nga para lang makuha ang reyon. Sa pulong ng Security Council noong Abril 20, imihayag ng permanenteng kinatawan ng Ukraine sa UN, Andriy Melnik, ang katotohanang tinatago ni Putin sa Donetsk. Habang nananawagan si Putin ng pag-urong at pagsuko ng teritoryo ng Ukraine, mabilis siyang naubusan ng sundalo at marami pang kailangang isakripisyo bago masakop ang Donetsk sa dahas. Ayon sa malupit na lohika ng digmaan na ito, upang masakop ang buong teritoryo ng rehiyon ng Donetsk sa pamamagitan ng militar, kailangan pang magpadala ni Ginoong Putin ng hindi bababa sa 1.5 milyong sundalo sa kanilang kamatayan, ayon kay Melnik sa konseho. Aniya, katawa-tawa ang sinabi ng Russia na umurong ang Ukraine mula sa Donetsk dahil may mahigit 6,000 kilometro kwadrado pang teritoryong kontrolado ng Ukraine roon. Ang 6,000 kilometro kwadrado na yon ay tinitirhan ng daan-daang libong sibilyang Ukrainian. At ang panawagang isuko ng Ukraine ang teritoryo ay nangangahulugang pagtalikod sa mga inosente sa malupit na rehimeng Ruso na sumisira sa mahahalaga sa Ukraine. Nakagugulat ang mga numero. Pero totoo bang kalkulasyon? Ayon sa datos ni Melnik, oo. Mas malala pa, posibleng kulang pa ang 1.5 milyon para sa Russia. Ipapaliwanag namin kung paano sa ilang sandali. Una, gamitin muna natin ang mga numero ni Melnik. Nakuha ng kinatawa ng Ukraine sa UN ang 1.5 milyon gamit ang simpleng ekwasyon.
Mga 6,000 kilometro kwadrado na lang ng Donetsk ang hindi pa nasasakop ng Russia. Ayon kay Melnik, kasalukuyang nawawalan ng Russia ng 254 na sundalo sa bawat kilometro kwadradong nasasakop nito. I-multiply mo ang 6,000 sa 254 at makakakuha ka ng 1,524,000 kaswalti. Minamaliit pa ni Melnik ang mga kaswalti ng Russia sa Donetsk. Ang dagdag na 24,000 kaswalti ay hindi basta-basta. Kahit pa matagal ng mas marami pa riyan ang iniaalay ng Russia na buhay ng mga Ruso bawat buwan sa Ukraine. Dito, lalo pang lumala ang sitwasyon para kay Putin. Kahit 254 kaswalti kada kilometro kwadrado na ang naitala, posibleng mas mataas pa ang tunay na bilang sa Donetsk. Ayon sa ulat ng RBC Ukraine noong Abril, 15 na sumipi kay Mikhailo Fedorov, ministro ng depensa ng Ukraine. Ginagawa naming mahal para sa kalaban ang bawat metro ng lupang Ukrainian, ayon kay Fedorov. Dagdag pa niya, nawawala ng Russia ng 254 sundalo kada kilometro kwadrado. Sa Donetsk, nawawala ng kalaban sa karaniwan ng 428 sundalo kada kilometro kwadrado. Napansin mo ba yung sinabi? Ang 254 na sundalo bawat kilometro kwadrado ay average sa buong Ukraine. Sa Donetsk, mas mataas ang bilang. 428 ang namamatay bawat kilometro kwadrado, na malaki ang epekto sa numerong ibinahagi ni Melnik sa UN. Kung mapananatili ng Ukraine ang ganong antas ng pagkaubos ng puwersa ng Russia habang sinusubukan ni Putin sakupin ang Donetsk, hindi lang 1.5 milyon, kundi aabot sa 2,568,000 milyon ang casualty rate ng Russia para makuha ang oblast. Libu-libong bangkay pa ang madaragdag, lahat inialay sa makitid na pananaw ni Putin sa Donetsk. Sa kabilang banda, maaring mas malala para sa Russia ang trahedya sa Donetsk kaysa sa nakikita. Tinututulan ng datos sa rehiyon ang sinabi ni Putin na dapat isuko ng Ukraine ang Donetsk. Kung kailangan mo pa ng kaunting paliwanag tungkol dito, kahit na ang pinakamagandang senaryo rito ay nangangahulugan na higit doble ang magiging casualty rate ng Russia sa digmaan sa Ukraine kumpara sa ngayon. Simula nang ilunsad ni Putin ang pananakop hanggang Abril 22 ayon sa Ukraine, mahigit 1.32 milyong sundalo na ang nawala sa Russia. Kung tama si Fedorov, halos triple ang casualty rate ng Russia pagdating ng pagbagsak ng Donetsk. Mag-focus muna tayo sa pag-double ng casualty ng Russia. Ibig sabihin ba nito, kailangan pa ng Russia ng 4 na taon bukod sa mga namatay para makuha ang Donetsk? Hindi kailangan. Hindi natin nakikita na bumagal ng husto ang pag-usad ng Russia sa Ukraine nitong 4 na taon kung casualty lang ang titingnan. Lalong lumalang problema dahil mas mataas na ngayon ang casualty rate ng Ukraine kada kilometro kwadrado. Halimbawa, pwede nating suriin ang mga nagawa ng Russia noong 2025. Ayon sa BBC, nakuha ng Russia ang 4,700 kilometro kwadrado ng Ukraine noong 2025. Sabi ni Alexander Syrskyi, Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, halos 420,000 sundalo ang nawala sa Russia para sa mga tagumpay na yon. Kung gagamitin ang simpleng matematika, lalabas na 8.3 ang casualty rate bawat kilometro kwadrado. Ang rate sa Donetsk ay nasa 3 hanggang 5 beses na mas mataas kaysa doon. Makikita natin na hindi ito tungkol sa pagbagal ng Russia sa Donetsk, na aabutin pa ng 4 na taon bago makuha ang reyon. Huwag ninyo kaming intindihin ng mali. May pagbagal talaga na nagpapalala sa problema sa Donetsk na hawak ni Putin. Mas maraming sundalo ng Russia ang nalulugi kada kilometro kwadrado ngayon kaysa sa ibang bahagi ng digmaan. Kung itutuloy ng Russia ang opensiba sa Donetsk at hindi titigil si Putin, kung hindi niya makuha ang tinatawag na diplomatikong solusyon na gusto niya, malamang aabutin pa ng Russia hanggang sa katapusan ng 2027 at maaring umabot pa ng 2028 bago tuluyang mapabagsak ang pinakamalaking target ni Putin ayon sa Institute for the Study of War o ISW. Kaya hindi pa aabot ng 4 na taon. Mga 2 taon lang, dagdag, ang hindi bababa sa 1.5 milyong kaswalti para makuha ang bahagi ng Ukraine na 1,300 kilometro kwadrado lang ang dagdag mula sa nakuha ng Russia noong 2025. Hindi pabor kay Putin ang mga numero. Ipinapakita nito na may malaking problema siya sa Donetsk at desperado na siyang lutasin ito nang hindi ginagamit ang dahas para sakupin ang lugar. Isa pang bagay tungkol sa mga numerong ito kaugnay ng ambisyon ni Putin sakupin ang natitirang Ukraine. Pero bago ito talakayin, nanonood kayo ng military show. Marami pang ganito, kaya mag-subscribe kung may natutunan ka sa channel na ito. Kaya, Donetsk. Problema ito para kay Putin.
Nagpapanik na ang leader ng Russia, kaya mas tumitindi ang paghingi na isuko ng Ukraine ang Donetsk at Donbas. Di na bago ang mga hinihingi. Simula pa ng negosasyon, ito na ang pangunahing kahilingan ni Putin para sa kasunduan. At ito rin ang pangunahing hadlang sa tagumpay ng usapan para sa kapayapaan. Ngayon, nagmamadali at balisa na si Putin sa paghingi na umatras ang Ukraine mula sa Donetsk. Ibinunyag ni Melnik ang dahilan sa kanyang talumpati sa pulong ng UN Security Council nang sinabi niya, sa kasalukuyan hindi kontrolado ng Russia ang higit sa 20% ng rehiyon ng Donetsk, teritoryong hinihingi ni Ginoong Putin bilang isang ultimatum na sumuko ang Ukraine nang hindi lumalaban. Ito ay purong pananakot. Nagbigay ng mahalagang punto ang UN Ambassador ng Ukraine tungkol sa tunay na ibig sabihin ng kasalukuyang bilang ng nasawi sa Russia. Ginamit niyang halimbawa ang digmaang taglamig ng Unyong Soviet at Finland noong 1939 at 39. 1940 at 40. Sa digmaang yon, mas mababa ng halos 100 beses ang nasawi ng Unyong Soviet kada kilometro kwadrado na nakuha. Ngunit itinuturing pa rin kabiguan dahil 9% lang ng Finland ang nakuha nila sa kasunduan. Ngayon, mas mataas ang hinihingi ng Russia na porsyento kahit mas marami silang sundalong nalagas kumpara noong sa Finland. Mayroong hindi tama rito. Sinusubukan ni Putin na gawing kapaki-pakinabang ang pressure na ginagawa ng Russia sa Donetsk sa pamamagitan ng isang diplomatikong kasunduan na, sa kakulangan ng mas magandang termino, magbibigay kay Putin ng higit pa kaysa sa nararapat sa kanya based sa kanyang kakulangan sa estratehiya sa labanan para sa reyon. At may malaking dahilan kung bakit. Alam ni Putin na kung hindi niya mapapayag ang Ukraine na isuko ang Donetsk at Donbas sa pamamagitan ng isang kasunduang pangkapayapaan, mapipilitan ng Russia na lumaban para sa mga rehiyong ito. At sa kabila ng lahat ng kanyang pagyayabang at mga itinakdang deadline ni Putin, ang makipaglaban para sa Donetsk ang pinakaayaw gawin ng Russia. Ang Donetsk ay tahanan ng Fortress Belt, isang napakakatakot na bagay na mabilis sumira sa mga sundalong Ruso. Higit pa kaysa dati simula ng digmaan. Ang pinakamapangganib na rehiyon sa Ukraine, ang humaharang kay Putin at sa pagsakop ng Donetsk. At dito makikita kung bakit mataas ang bilang ng nasasawi kada kilometro kwadrado sa rehiyon. Ipinapakita ng ISW ang laki ng hamon na kinakaharap ng Russia sa pagtatangkang sakupin ng Fortress Belt. May 50 kilometro ng depensa mula Hilaga hanggang timog sa HH-20, Konstantinivka-Sloviansk Highway. Ang Fortress Belt ay binubuo ng ilang lungsod na may kabuuang populasyon na 380,000 bago ang digmaan. Nagbibigay ito ng ideya kung gaano kalalaki ang mga lungsod na ito. Mahigit isang dekada ng pinagtitibay ng Ukraine ang depensa ng mga lungsod na ito. At lalo pa nila itong pinabilis habang nilalabanan ng Russia sa ibang bahagi ng Donetsk. Ngayon, ang tinatawag na Fortress Belt ay isang uri ng hadlang na nadudulot ng matinding pagkalagas sa anumang hukbo na susubok sakupin ito sa pamamagitan ng lupa. Ipinapakita ng densidad ng populasyon sa maliit na lugar na ito, ang urbanong pag-unlad na di pa naranasan ng mga sundalong Ruso. Ibig sabihin nito, maraming gusali ang maaring gamitin ng mga tagapagtanggol ng Ukraine laban sa Russia. Ibig sabihin, kailangan sakupin ng mga sundalong Ruso ang maraming gusali para makuha ang Donetsk. Ang labanan sa lungsod ay mabagal at delikadong gawin kahit sa pinakamagandang pagkakataon. At mas nagiging mapangganib pa ito kapag kailangang sakupin ng sumasalakay na hukbo ang ilang lungsod na makakalapit lang sa isa't isa. Isama rin ang mga fortifikasyon ng Ukraine at ang katotohanang nasa mataas na lugar ang Fortress Belt. At may literal na paakyat na hamo ang Russia sa kanilang harapan kung balak nilang sakupin ang Donetsk sa pamamagitan ng puwersa. Tandaan, malayo pa ang Fortress Belt sa posibleng huling depensa ng Ukraine. Maaring gamitin ang terminong yon sa Donetsk, pero habang patuloy na nagpapadala ang Russia ng mga sundalong parang pambala sa kanyon sa Fortress Belt, ang oras na kailangan para pabagsakin ang depensa ng Ukraine ay oras din na magagamit ng Ukraine para palakasin pa ang kanilang mga fortification sa kandurang bahagi. Kahit bumagsak pang Fortress Belt, anumang ambisyon ni Putin na gamitin ang tagumpay na ito bilang panimunang hakbang para sakupin ang natitirang bahagi ng Ukraine ay siguradong mabibigo kapag nakita ng kanyang mga sundalo na lampas sa Donetsk ay mas marami pang katulad na depensa ang naghihintay sa kanila sa mas malalim na bahagi ng Ukraine. Inubos ng Fortress Belt ang mga sundalong Ruso ngayon at halos wala silang nagawang pinsala. Hindi mo ito malalaman kung Russia lang ang pakikinggan mo. Ang hepe ng pangkalahatang Estado Mayor ng Rusiya, si Valery Gerasimov, ay nagbigay ng ilang mga kawili-wiling pahayag noong kalagitnaan ng Abril. Ayon sa kanya, nasakop ng mga tropang Ruso ang higit 1,000 at 700 kilometro kwadrado ng Ukraine at 80 pamayanan ngayong 2026. Noong Marso at Abril, nakuha ng Russia ang 700 kilometro kwadrado at 34 na pamayanan sa opensibang tagsibol na nakatuon sa Donetsk. Ginawa ang mga bilang na ito para magmukhang kapanipaniwala
at ipakitang umuusad ang Russia sa Donetsk at iba pang bahagi ng Ukraine. Hindi ito masyadong malaki para agad balewalain dahil sa bilis ng pag-usad ng Russia sa Ukraine. Pansinin din na sinabi naming dinisenyo. Ayon sa ISW, ang higit 1,700 kilometro kwadrado ng Ukraine na sinabing nakuha noong 2026 ay labis sa tantya. Ang hindi gaanong mapagbigay sa paghusga ay magsasabing ito ay isang ganap na imbento. Ayon sa ISW, kahit ang pinakamapagbigay na tantya ay nagsasabing hanggang 715 kilometro kwadrado lang ang nakuha ng Russia mula simula ng taon. Malaki ang posibilidad na mas mababa pa talaga ang bilang na yon. Ayon sa sariling bilang ng ISW na ginawa gamit ang open source na datos, lumalabas na 381.5 na kilometro kwadrado lamang ng Ukraine at 13 na mga pamayanan ang nakuha ng Russia hanggang ngayon sa 2026. Mayroon ding mga pagkalugi. Halos 60 kilometro kwadrado ng Marsa lang, na nagpapakita na ang mabagal ng pag-usad ng Russia ay lalo pang pinapabagal ng mga kontra-atake ng Ukraine. Hindi natin alam kung alam ni Putin ang mga numerong ito. Pero kahit ang pinaganda pang datos mula kina Gerasimov ay maaaring magdulot ng desperasyon sa Kremlin. Dito makikikita kung bakit pursigido ang Russia na makuha mula sa Ukraine ang Donetsk. Hindi ito tungkol sa Russia na naglalagay ng mga kahilingan mula sa posisyon ng kapangyarihan. Nakikita ni Putin at ng kanyang mga kasamahan ang mabagal na pag-usad at ang napakalaking bilang ng mga nasasawi para lang makamit ang pag-usad na yon. At ginagawa nilang lahat ng kanilang makakaya para maiwasang kunin ang Donetsk sa pamamagitan ng dahas. Kahit na nagbabanta silang gawin yon. Sa madaling salita, sinasabi lang ni Putin sa Ukraine na sumuko sa isang laban na sila naman ang nananalo. Lumalabas na ang desperasyon ng leader ng Russia. Nakita niyang ayaw ng Ukraine ibigay ang Donetsk. Kaya't nangako si Putin na lalaban pa rin ng Russia at humingi siya ng pera sa mga oligarko para sa kanyang layunin. Ayon sa Foundation for Defense of Democracies, iniulat noong Abril 1 na ginamit ni Putin ang pagpupulong noong Marso kasama ang ilang negosyanteng elite ng Russia para hingin ng tulong ng pinakamayayaman sa bansa. Ayon sa ulat, sinabi ni Putin na hindi dapat gamitin ng mga negosyante ang kita sa kanilang negosyo. Dapat daw silang mag-ambag sa pambansang budget para sa digmaan. Nakakabaliw, pero gumanang suhestyon. Si Suleyman Karimov, kilalang oligarko, di umano'y nagbigay ng $1.23 bilyong. Pumayag din ang ibang oligarko na mag-ambag. Tawagin na natin ito, namamalimos na si Putin dahil ang digmaan niya sa Ukraine ay nagdala sa Russia sa bingit ng bangkarote. At may isa pang deadline sa Donbas. Plano na ngayon ng Russia na masakop ang rehiyon bago mag-Setyembre, ayon sa Deputy Head ng Pangunahing Direktorato ng Intelihensya ng Ukraine, si Vadim Skibitsky. Ibig naming sabihin, maaring pagpilitan ng Russia yon hanggat gusto nila. Lahat ng mga numerong ibinunyag namin sa video na ito ay nangangahulugan na maaari namin tawagin ng magalang ang pinakabagong deadline na ito bilang isang imposibleng pangarap lang. Kung di tayo magalang, parang nababaliw si Putin. May isa pang bahagi ng matematika na magpapakita kung gaano walang saysay ang kampanya ni Putin sa Ukraine para sa Russia. Kung panalawakin natin ang saklaw ng pananakop ng Russia lampas sa rehiyon ng Donetsk, may natitira pang humigit kumulang 80% ng Ukraine na kailangan sakupin ng Russia. Kahit sinabi ni Putin na titigil ang Russia sa Donbas kung susuko ang Ukraine, halata namang gusto niya ang buong bansa. Hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nakuha, pero sa huli, mapipilitan din siyang tumigil. Ayon kay Melnik, masyado nang matanda si Putin para makita ang hinaharap na kontrolado ng Russia ang Ukraine kung tuloy ang kasalukuyang digmaan. Sabi niya, aabutin ng Russia ng 183 taon at 122 milyong tao para makuha ang buong Ukraine sa kasalukuyang bilang ng mga nasasawi. Pwede kang magkwenta para malaman kung tama si Melnik sa bilang ng mga namatay. Ayon sa GIS Geography, ang Ukraine ang pangalawang pinakamalaking bansa sa Europa at sumasaklaw ito ng 600 at 3,000, 628 na kilometro kwadrado. Noong Marso 4, kontrolado ng Russia ang 19.4% ng teritoryo at gaya ng nabanggit, hindi sila mabilis umusad mula noon. Batay dito, masasabi natin na hawak ng Russia ang halos 111,000, 104 na kilometro kwadrado ng Ukraine, nakasama na rito ang Crimean Peninsula na ilegal na inangkin ng Russia noong 2014. Kung ibabawas mo ang hawak ng Russia mula sa kabuuang teritoryo ng Ukraine, may natitirang 86,524 na kilometro kwadrado ng Ukraine na kailangang sakupin pa. I-multiply mo yan sa 254
at hindi ka makakakuha ng 122 milyong kaswalti bago maagaw ng Russia ang Ukraine, kundi 123.57 lang. Napakalaki ng numerong ito at parang masyadong halata na hindi kakayanin ng Russia ito. Pero may 183 taon pa tayong dapat isaalang-alang. Putin, 73 ka na. Hindi namin alam kung anong alam mo tungkol sa karaniwang haba ng buhay. Pero kumpiyansa kaming wala ka na pagkalipas ng 183 taon. Kahit mabuhay ka pa ng higit sa 2 beses, hindi pa rin makokontrol ng Russia ang Ukraine dahil sa bilis ng progreso nila. Dapat kalimutan na ni Putin ang tungkol sa panalo. Ang Donetsk ay nagpapahiwati kay Putin na dapat nang umatras ang Russia sa digmaan habang maaari pa. Kung hindi niya gagawin, matagal na siyang patay nang di nakitang tunay na pag-unlad at ang susunod sa kanya ay haharap sa bansang nilamon ng sakripisyong hinihingi ni Putin. At saka, lalo pang pinapabagal ng Ukraine ang Russia sa pamamagitan ng pagbawi ng mga teritoryo sa kahangahangang mga kontra-atake. Ang aktibong estratehiya ng depensa na nakikita natin sa Fortress Belt ay naging napaka-epektibo sa timog ng Ukraine dahil napalaya ng bansa ang napakalaking bahagi ng teritoryo. Panurin ang aming video para sa higit pang detalye. Kung nagustuhan mo ito, mag-subscribe sa Military Show para sa iba pang pagsusuri sa digmaan sa Ukraine. Salamat sa panonood.